Pinilit ng nanay ko na magbayad muna ng 50 yuan ang sino mang gustong magpakasal sa akin. At saka ipinalaganap ni ate kong si Go Wanning ang balita sa lahat bukod sa pagiging medyo chubby, medyo moreno, at medyo maliit, talaga namang mahusay na magiging asawa ang aking kuya. Nawala ng kontrol ang mga kaibigan niya at tumakbo palayo ng mabilis hanggat maaari hanggang sa isang araw, pumasok sa banquet hall ang isang napakagwapong binata kasama si Go Wanning. Sa sandaling iyon, lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagwala. Ito ba ang kapatid na sinasabi mong mataba, maitim, at maliit? Alam mo, si Go Wanning ay kilala sa pagiging sobra ang pagmamahal sa kanyang kapatid, natatakot na baka makuha ng mga malalapit niyang kaibigan ang aking atensyon. Lagi niyang sinasabi sa lahat na maiksi, pangit, at kuripot ako. Dahil dito, hindi pa ako nakipag-date kahit isang beses mula nang tumanda at sobrang nag-aalala ang mga ampon kong magulang. Nagtaas ng kamay si Ginang. Go! Anong klaseng asawa ang hinahanap mo at mas pinili pa ni Go Wanning na sabihin kung gusto mong pakasalan ng aking mahal na munting kapatid, mas mahalin mo siya kaysa sa akin. Pagkatapos ay mag-uusap tayo. Noong panahong iyon, abala ako sa pag-iwas sa kanyang mga braso upang alagaan ang sarili, kaya hindi niya nakita ang pamumula sa aking mga pisngi. Hindi niya alam, siya ang aking minahal. Hindi madaling tanggapin ng mundo ang aking nararamdaman para kay Go Wanning, kaya't itinago ko ito ng malalim hanggang sa gabing lahat ay lumabas. Yung babaeng nagmahal sa akin ng buong puso ay sinampal ako sa kauna-unahang pagkakataon. Wala kang hiya, sabi ni Go Wanning. Kinabukasan, inanunsyo niya ang kanyang kasal sa aking matalik na kaibigan. Huwag kalimutang dumalo sa aming kasal, ni Chen at ng akin. Nang maunawaan ko lahat, niiyak na ako hanggang sa mapagod. Sa mismong sandaling iyon, tumawag ang Family Reunion Center. Natagpuan nila ang aking mga magulang sa kapanganakan. Kaya nagpa siya akong iwan siya at tumawag sa aking mga magulang na nasa kabilang panig ng dagat. Inay, ama, gusto kong manirahan kasama kayo sa ibang bansa. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ko, niyakap ng aking mga magulang ang luha sa kabilang linya. Ang ganda naman yan. Lin Chen, kung hindi dahil sa lindol noong mga nakaraang taon, hindi sana nagkahiwalay-hiwalay ang ating pamilya ng ganito katagal. Ngayon ay pupunta na kami para dalhin ka pauwi. Isang kakaibang, mapait na kirot ang kumirat sa loob ko. Huminga ako ng malalim at pinanatili ang kontrol sa damdaming umaakyat sa aking dibdib. Bigyan mo ako ng kalahating buwan. Sabi ko sa kanila na may mga bagay pa akong kailangang ayusin dito. Pagkatapos nito, pupunta na ako. Siyempre hindi namin iniisip na inalagaan kayo ng pamilya sa lahat ng mga taon na ito at narinig namin na sinasaktan ka ng iyong kapatid mula pagkabata. Dapat kang magpaalam ng maayos. Nang banggitin si Go Wanning, tahimik at masakit na kumabog ang puso ko. Nang ako'y 6 na taong gulang, isang malakas na lindol ang naghiwalay sa akin sa aking mga magulang. Sa huli, ipinadala ako sa pamilya Gio sa pamamagitan ng organisasyong Pangkalinga. Ang pamilya Gio ay isang matandang angkan ng mayaman. Ginagutom lang sina Ginoo at Ginanggo sa kanilang sariling mga gawain. At kahit tinanggap nila ako, kakaunti lang ang tunay nilang binibigay na pansin sa akin. Mas tama sigurong sabihin na si Go Wanning ang nagpalaki sa akin. Noong 7 na ako at natatakot sa kulog, niyayakap ako ni Go Wanning at umaawit ng mga lullaby hanggang makatulog ako. Noong ako ay 10 taong gulang at nainis sa mga merienda at laruan ng mga kaklase ko, nilinis ni Go Wanning ang buong tindahan sa kanto. Pinabibo niya ako hanggang sa maging paborito ng lahat. Nang ako ay 14 na, bumagsak sa bahay dahil sa lagnat, si Go Wanning ang tumakbo sa hagdang pataas at pababa para kumuha ng mainit na tubig para sa akin at dahan-daang pinainom ako ng gamot ko isang higop bawat pagkakataon. Tuwing gusto ko, nasa kamay ko na agad ni Go Wanning bago pa ako makapagsipilyo. Sabi ng lahat sa paligid namin na sobra siyang obsessed sa kapatid. Walang nakakaalam na sa lahat ng mga gabing iyon, tanging kami lang ang magkasama. Matagal na akong nahulog ang loob sa kanya, pero hindi ako naglakas loob na aminin. Tanging itinatago ko ang aking nararamdaman sa lihim, sa diary ko o sa pinakamalapit kong kaibigan na si Chen Zoe. Ang hindi ko anokalin ay sasabihin ni Chen Zoe kay Go Wanning lahat. Noong gabing iyon, pumasok si Go Wanning sa kwarto ko na may matalim na ekspresyon, nakuha ang diary at pinunit ito sa pira-piraso. Itinapon niya ang mga punit na pahina sa akin. Hindi pa ako nakakapagsalita nang isara niya ang pinto at nawala na siya. Pagkatapos niyon, iniiwasan na niya ako sa lahat ng paraan. Sa bihirang pagkakataon na nagkakasalubong kami, tinitigan ako ni Go Wanning na parang isang estranghero. Gusto kong harapin siya para makakuha ng sagot pero sa halip ay nadiskubre ko si Go Wanning na nakahawak kay Chen Zoe sa isang sulok, nilalaplap siya na parang ayaw niyang tumigil. Marahil ang ilang bagay ay naitakda na ng tadhana bago pa man tayo makapagpas. Ang katapusan ay palaging nakasulat na walang kinabukasan para sa akin at kay Go Wanning, at ang lahat ng mga taong iyon sa ilalim ng bubong ng pamilya Go ay walang iba kundi isang magandang panaginip. Ngayon ay panahon na para bumalik ako sa landas na laging para sa akin. Kaya nagpasya ako na umuwi sa aking tunay na tahanan at bitawan ang mga taon ng pagmamahal kay Go Wanning. Noong umaga, maaga akong bumaba para hanapin ang mga ampon kong magulang na mainit na tinatawag ako para sa almusal. Ngumiti ako ng tahimik at umupo sa tabi nila. Pagkatapos ay ikinwento ko sa kanila ang lahat na natagpuan ko na ang aking mga tunay na magulang at naaalis na ako ng bansa upang makasama sila. Magandang balita yan, Lin Chen. Sobrang saya ko na nahanap mo na ang tunay mong pamilya. Nasabi mo na ba ito sa iyong kapatid? Huminto ako. Sasabihin ko kay Go Wanning. Ngayon, ang puso niya ay ganap ng kay Chen Zoe.
Anong pagbabago pa kaya iyon? May sasabihin ka ba sa akin? Humarap ako at nakatayo si Guo Wanning sa pintuan. Wala, mahina kong sabi. Nandito ka na, ate. Narinig niya ito. Ang salitang matagal na niyang hindi naririnig mula sa akin. Napatigil ang mga hakbang ni Guo Wanning. Hindi niya mapigil ang tumingin sa akin. Tumingin ka talaga sa akin. Kailan pa ako tumigil sa pagtawag sa kanya yun? 18, 15. Mas maaga pa noon at ngayon tinatawag ko na siyang ate ulit. Naging malalim at matalim ang tingin ni Guo Wanning. Tumingin siya sa akin ng matagal, nararamdaman na may nagbago. May kakaibang nangyari sa akin. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay napalingon siya. Lumakad siya papunta at inilapag ang mga regalo na dala niya sa mesa. Nanay, tatay, sabi niya ng magaan. Ito ay galing kay Chen Zui. Gusto niyang ibigay ito sa iyo. Isang munting pasasalamat lamang ito. Sana magustuhan mo ang mga ito. Mahal namin sila. Palaging pumipili si Chen Zui ng mga ganitong maalalahaning regalo. Nagpasalamat ka na ba para sa amin? Wanning, sa susunod na bisitahin mo ang pamilya niya, dalhin mo yung lata ng pulang tsaa mula sa cabinet. At kung libre ka ngayong weekend, anyayahan mo siya at ang mga magulang niya. Halata na nilang pinag-aayos na ang kasal. Naupo po ako sa kinauupuan ko at pinanood sila ng tahimik. Isang alon ng kalungkutan ng bumalat sa akin. Pinisil ko ang kuko ko sa palad, saka ko binaba. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ulit ang lahat. Napakalinaw. Wala na akong ibang pakialam kundi ang maging isang tagalabas, pero hindi na ito mahalaga. Sa lalong madaling panahon, wala nang magiging pakialam sa akin dito. Sa pag-iisip na iyon, tumayo ako ng kalmado at tahimik at bumalik sa aking kwarto. Nang marinig ang aking paggalaw, tumaas si Guo Wanning, nakausap ang kanyang mga magulang. Napansin lang niya ang likod ko na unti-unting naglalaho sa pintuan. Isang di mapakiling na naisip ang kumislap sa isipan ni Guo Wanning. Imagination lang ba niya mula nang umuwi siya hanggang ngayon, halos walang nasabi. Hindi talaga siya katulad niya noon. Noong hapon, pumunta ako sa opisina ng rehistro dala ang aking household booklet para tapusin ang paglilipat ng tirahan. Habang bumababa ako ng hagdang, nakita ko si Chen Zeo na nakaupo sa tabi ni Guo Wanning. Nakangiti siyang mainit habang binabalatan nito ang isang dalang hiteng orange. Maingat niyang tinanggal ang balat gamit ang kanyang mahahabang daliri, saka dahan-daang inalis ang bawat hibla ng puting pit. Hinati niya ito sa kalahati at itinaas sa labi ni Chen Zeo. Namula ang pisngi ni Chen Zeo. Tumingin siya sa kanya, saka masunurin na kinagat ang orange mula sa kanyang kamay. Ngumiti si Guo Wanning ng mahina, kinuha ang isang panyo mula sa kahon sa tabi niya, at marahang pinunasan ang sulok ng kanyang bibig. Matamis, tanong niya. Ngumiti si Chen Zeo at pagkatapos ay kinuha niya ang isang bahagi at inabot ito sa kanya. Ikaw na ang susunod. Pinanood ko ang masayang eksena sa pagitan nila, pagkatapos ay tahimik na tumingin sa kabila at umalis sa pinto. Lin Chen, may tumawag sa pangalan ko. Lumingon ako, nagmumula si Chen Zeo sa akin. May araw ng pahinga si Wanning. Balak naming pumunta sa parke. Gusto mong sumama sa amin. Ayokong guluhin ang date mo, sabi ko ng pantay. Magkakapatid tayo, sabi ni Chen Zeo na halos may paghuhusga. Walang makakapigil. May mga bagay lang akong kailangan gawin. Siguro sa susunod na lang. Nang tumanggi ako ng pangalawa, nanigas ang ngiti sa mukha ni Chen Zeo. Lin Chen, ini ba ay dahil iniisip mong ninakaw ko si Wanning sa'yo, kaya ayaw mong pumunta? Ikaw ang minahal ko, sabi ni Guo Wanning kay Chen Zeo. Walang sino mang nanakaw ng kahit sino. Yumukod ang mga salitang iyon sa tainga ni Chen Zeo at mahina siyang natawa si Guo Wanning. Yamakap siya sa kanyang mga braso at sinabi, kung ayaw niyang pumunta, ayos lang. Hayaan na natin siya. Oo, hayaan mo na ako. Bawat isa sa amin ay maglalakad sa sarili nitong landas. Ngayon ay magalang kong nagpaalam sa kanilang dalawa, pagkatapos ay humarap at umalis na ako. Pagkatapos ay tapusin ang paglilipat ng tirahan sa opisina ng rehistro, nagtungo ako sa clubhouse ng koponan sa karera. Isang buong pader ng opisina ang puno ng mga tropeyo at larawan ng karera. Bawat sulok nito, tumingin ako sa lahat ng ito, isang malalim na kirot ng nostalgia at pag-aatubili ang bumuo sa aking dibdib. Hindi ko inaasahang darating ang pag-alis ng ganito kabilis. Pumasok si Coach Meng mula sa labas. Hinawakan niya ang aking balikat, nakatingin sa lalaking nag-coach sa akin ng 10 taon. Ang kalungkutan na kanina ko pa pinipigilan ay muling bumalik at sumiksik sa lalamunan ko. Pinisil ko ang kuko ko sa palad, huminga ng dahan-dahan at malalim. Coach Meng, aalis na ako sa bansa. Natagpuan na ako ng mga magulang ko sa pagkabata. Gusto kong pumunta at manirahan kasama nila. Magandang balita yon, sabi niya. Patuloy ka bang magmamarcha kapag nasa labas ka na? Ang pagmamarcha ang aking pangarap. Laging ito na ang paraan ko. Hindi ko lang ito basta iiwan. Magpapatuloy ako kahit nasaan ako. Pero aalis ka na ngayon. Malapit nang dumating ang pinakamalaking karera ng season. May tunay kang pagkakataon na manalo sa kampyonato sa pagkakataong ito. Naayos ko na ito kasama ang aking mga magulang. Uunahin ko munang tapusin dito bago umalis. May kalahating buwan pa. Sapat na para sa isang karera. Sa wakas ay napahinga na si Coach Meng at muling pinisil ang aking balikat. Nagpatuloy pa rin ako sa pakikipag-usap sa kanya ng kaunti pang sandali. Huli na ng time na pinulot ko ang bag ko at umuwi. Pero nang binuksan ko ang pintuan, nandoon pa rin si Chen Zui. Habang nakikinig ako, napagtanto kong pinag-uusapan nila ang mga plano sa kasal. Sa loob, sinasabi ni Chen Zui, lahat ng estilo ng gown na yon, hindi ko maintindihan. Hindi ko na maibigay ang pagkakaiba-iba nila.
Naisip kong hingin kay Lin Chen na tulungan akong magpasya. Matagal na tayong magkaibigan. Alam niya ang gusto ko. Nang lumabas ang mga salitang iyon, pumasok ako sa pinto. Lin Chen, ang magiging bayaw mo, ay paulit-ulit na pinag-iisipan ito. Bakit hindi ka maglaan ng ilang araw para tulungan siyang pumili ng mga bagay para sa kasal? Nakitang umakyat ang ngiti sa mga mata ni Chen Zoe. Ngunit nang tumama ang tingin niya sa akin, naging mapanuksong ngiti iyon. Tumingin ako sa ibaba, nag-isip sandali, saka tumango. Pasensya na, abala ako. Marami pa akong kailangang ayusin sa koponan ng karera. May kalahati pa akong buwan. Yun na yun. Bago ako umalis, ang dami kong kailangang ayusin. Ang huling bagay na kayang-kaya kong gawin ay sundan si Chen Zoe. Pero nang lumabas na ang mga salita, naging malamig ang silid. Ang pinakamatalik mong kaibigan ay ikakasal na at hindi mo maipagpapaliban ang mga bagay mo ng ilang araw. Ayos na ito. Tatawagan ko bukas ang koponan at aayusin ang iyong bakasyon. Kung siya ay magpapakita ng awtoridad at pipilitin akong mag-leave, anong karapatan ang mayroon ako na tumanggi? Isang mapait na ngiti ang yumuko sa aking labi. Wala na akong sinabi pa. Sa mga sumunod na araw, wala akong magagawa kundi iwanan ang lahat ng iba. Binigay ko ang buong atensyon ko kay Chen Zoe, tinutulungan siyang pumili ng mga bagay para sa kasal. Akala ko mabilis lang na biyahe sa isang department store. Mali ako. Dinadala niya ako mula sa timog na bahagi ng lungsod hanggang sa hilaga, mula sa kasuotan sa kasal hanggang sa isang baso ng alak. Lahat ng bagay gusto niyang malaman ang opinyon ko. Tuwing magmumungkahi ako na magpadala siya ng tao para tanungin si Go tungkol sa ibang bagay, binabalewala niya ito. Bakit mo siya istorbohin? Palagi siyang abala. Ang ginagawa lang niya ay maglabas ng pera para sa mga bagay. Ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Noong huli kong hiningi sa kanya na samahan ako sa pagpili ng mga singsing sa kasal, nagpadala siya ng buong display case sa bahay ko at sinabing pumili na lang ako ng kahit ano na gusto ko. Para siyang reklamo, pero puno ng pagmamalaki ang mga mata niya. Hindi niya may tatago. Nakinig ako ng tahimik, hindi binibigay sa kanya ang reaksyon na hinahanap niya. Naghahanda ng magsalita si Chen Zoe nang makita niya ang isang figure sa kanyang panlabas na paningin. Isang babae sa pintuan, Go Wanteng, anong ginagawa mo dito? Tumingin ako ng tama sa oras upang makita siyang tumakbo sa buong silid at yakapin si Go Wanteng. Inakbayan siya ni Go Wanteng at sinabi, binanggit mo na gusto mong bisitahin ang bundok na dambana sa labas ng syudad. Nag-half day off ako para dalhin ka. Si Lin Chen ang kasama ko nitong mga nakaraang araw. Sumama ka sa amin, sabi ni Chen Zoe habang nakatingin sa akin, hindi man lang tumingin si Go Wanteng sa direksyon ko. Kinuha lang niya ang mga bag at umalis habang ang malalim na malayong tunog ng mga kampana ay umaalingaw sa hangin. Unti-unting umangat ang hamog sa umaga at unti-unting naipakita ang tanawin ng bundok sa likod ng dambana. Nakatingin lang ako sa daang bato sa ilalim ng aking mga paa habang unti-unting umaalis. Ano ito? Biglang bumaba ang isang tinig sa aking isipan. Tumingin ako pataas, nakatigil si Chen Zoe sa harap ng isang malaking puno ng mga hiling. Naglalaro siya sa mga panalangin na nakatali sa mga sanga nito. Naway mapuno si Lin Chen ng kaligayahan bawat taon. Naway bawat taon ay magdala sa kanya ng higit pa sa kanyang inaasahan. Naway maging puno ng biyaya ang buhay ni Lin Chen, walang sakit, at naway maging mabait ang lahat ng kanyang makasalamuha. Naway maging ligtas ang aking batang si Lin Chen mula umaga hanggang gabi sa bawat panahon. Ikaw ay tapat na na nais basahin ng mga banderitas na iyon. May malalim na bagay sa loob ko ang nanginig. Lumayo ang aking isipan dahil sa lindol. Hindi na muling naging katulad ng dati ang aking kalusugan. Palagi akong nakakahawa ng maliliit na sakit tuwing ilang araw at malalaking sakit tuwing isang linggo para mas mapabilis ang paggaling. Si Go Wanteng ay pumupunta sa dambana linggo-linggo para maghangin ng panalangin na ribbon para sa akin, nananalangin para sa aking kaligtasan. Hindi ko kailanman napansin kung gaano karami ang kanyang naihang sa lahat ng mga taon na iyon. Nananatili pa rin ang ribbon sa puno pero hindi na kami ni Go Wanteng makakabalik sa dati naming sarili. Sobrang close talaga kayo. Sinasabi ni Chen Zoe na parang ako ang pangatlong gulong. Tumigil siya sa pagbabasa, nagmadaling magbago ang ekspresyon, at umalis. Huwag kang ganyan. Sabi ni Go Wanteng, magiging asawa kita. Isa lang siya sa aking kapatid. Kung nakakaabala ito sa iyo, papatanggalin ko na sila. Walang pag-aatubili siyang humarap at utusan ang kanyang mga tagapaglingkod na habarin ang bawat palamuti mula sa puno. Isa-isa, bumagsak ang mga palamuti sa lupa, minamaliit na nadudumihan ng putik. Muling napuno ang puno, puno ng mga bagong palamuti at sa bawat isa ay nakasulat ang mga salitang pagmamahal na para kay Chen Zoe lamang ni Go Wanteng. Ngumiti muli si Chen Zoe. Tinignan niya ako ng may mapagmataas at kontentong tingin. Hindi ba maiinis si Lin Chen? Hindi pwedeng unahin ng isang kapatid kaysa sa isang asawa. Iyon lang ang kailangan para mapasaya muli si Chen Zoe. Sa biyahe pabalik sa lungsod, nanatili siyang nakadikit sa tabi ni Go Wanteng. Umupo ako sa likod at ipinikit ang mga mata ko. Sa pagbabalak kong magpahinga, biglang umatras ang sasakyan, matinding pabilis ang takbo. Nagmulat ako ng mata na nakatakang itanong kung ano ang nangyayari nang sumabog ang isang malakas na banggaan sa aking pandinig. Nawala ng kontrol ang sasakyan, bumangga sa guardrail, at ilang ulit na nag-roll. Huminto ito, nakabaon ng malalim sa isang bangin sa bundok. Bumangga ang ulo ko pabalik sa upuan. Naglaho ang paningin ko sa mga alon. Nang bumalik ang gising, natagpuan kong nakapako ako sa upuan. Isang sira-sirang sanga ang matagal nang nakabaon sa aking braso. Sa tabi ko, si Chen Zoe ay nakatulog na. Hindi siya mukhang seryosong nasaktan, napatalon lang sa gulat.
Sa harap na upuan, mabilis na kumilos si Guo Wanteng. Binasag niya ang salamin at bumaba mula sa rek. Nadapa siya ng ilang beses bago niya mahanap ang tamang posisyon. Tumingin siya sa akin, hingal na hingal dahil sa sakit at saka sa nakahandusay na si Chen Zhui. Sandali lang siyang nag-alinlangan. Pagkatapos ay binuhat niya si Chen Zhui sa likod niya. Una kong kukunin si Chen Zhui, sabi niya. Ipapadala ko ang isang tao pabalik para sa iyo. Hindi na niya muling tiningnan ang mukha ko. Dinala niya siya at nagmadaling umalis na para bang kahit isang segundong paghihintay ay maaaring ikamete niya. Sa sandaling pinili niyang iwanan ako, sinabihan ko ang sarili ko na hindi na ako muling iiyak para sa kanya. Mula ngayon, mamumuhay na lamang ako para sa sarili ko. Ngunit habang nakahiga mag-isa, nakadikit sa bangin na iyon, hindi ko mapigil ang maisip ang lindol. Paano rin akong naipabaon sa ilalim ng mga durog na bato noon? Mag-isa sa dilim sa ilalim ng lupa, walang ibang tao sa paligid. Nakalipas ang 3 araw at 3 gabi na nakakulong ako. Pagkatapos akong tanggapin ng pamilya ng Go, palagi kong naaalala ang mga araw na iyon tuwing gabi. Manhid ako at umiiyak sa ilalim ng kumot ko, hindi mapigilan. Noong mga panahong iyon, palaging pumapasok sa kwarto ko si Go na gustong-gusto. Hahawakan niya ako ng mahigpit sa kanyang mga braso. Huwag kang matakot, mahal. Nandito ako, hinding-hindi nakita papayag ang masaktan muli. Pero ngayon, pinanood ko siyang lumakad palayo, hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Mas lalo pang naging madilim ang langit. Hindi na muling bumalik si Go. Isang mapait na ngiti ang pumasok sa aking mga labi. Pinilit kong tiisin ang sakit gamit ang lahat ng natitira sa akin. Iniwasan ng sakit, pilit kong binuhat ang sarili mula sa ilalim ng gulo. Pagkatapos ay niyapos ko ang ngipin ko at pinutol ang sanga mula sa braso ko. Dumukot ako papunta sa daan, hakbang-hakbang. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sa wakas nakarating ako sa pangunahing daan. At pagkatapos ay tuluyang nawalan ako ng malay. Nang magising ako, nakahiga ako sa kama sa ospital, nakabalot ang braso ko sa makapal na benda. Ang huling naaalala ko bago mawala ng malay ay ang pagtuklas sa akin ng isang estranghero na huminto upang tumulong. At mula nang ako ay ma-admit sa ospital, ni minsan ay hindi pumunta si Go Wanteng para makita ko. Isang nurse ang nagsabi sa akin na inaalagaan niya si Chen Zhui. May mga minor na sugat siya, pero nagreserba siya ng buong palapag ng ospital para sa kanya para makapagpahinga ng walang istorbo. Narinig ko ang lahat ng ito at tumingin sa aking sariling braso na nakabalot sa bandage. Naalala ko noong na-hospital ako dahil lang sa karaniwang sipon at ni Go Wanteng na parang kinakaharap ang isang malaking krisis, hindi siya umalis sa tabi ko kahit isang sandali. Nang umuwi na ako, isang grupo ng mga kaibigan ang dumating para sunduin ako. Kabilang sila ang isang babae na minsang nagtangkang ligawan ako. Nang ibinigay niya sa akin ang mga bulaklak, automatiko akong nag-alis ng kamay, ngunit nadulas siya sa mga salita niya at pinutol ako. Lin Chen, huwag mo nang bigyang kahulugan. Mga bulaklak lang ito para ipagdiwang ang iyong paglabas. Alam ko na aalis ka na, gusto ko lang na maging masaya ka kahit saan ka mapadpad. Nabigla ako sa sinabi niya. Huminto ako sandali at tahimik na nagpasalamat, ngunit nang lumingon ako, nakita ko si Go Wanteng na nakatayo sa pintuan. Bihira siyang magpakita ng galit, ngunit sa ngayon, naging malamig na ang ekspresyon niya. Tumingin siya sa mga bulaklak sa aking mga kamay, pagkatapos ay umalis nang hindi nagsasalita. Nakatayo ako roon na naguguluhan. Anong dahilan ng kanyang galit? Hindi ko masyadong inisip yon. Pag-uwi ko, inilagay ko ang bulaklak sa isang vase. Biglang may kumatok sa pinto ko. Nagpahinga ako sa pader at dahan-daang naglakad papunta doon. Binuksan ko ito at nakatayo si Go Wanteng doon. Mula nang malaman niya ang nararamdaman ko, naging malamig ang aming relasyon. Hindi na siya muling kumatok sa pintuan ko mula noon. Kaya bakit siya nandito ngayon? Halos hindi na ako nakapagsalita nang bigla akong niyakap ni Go Wanteng at ang hindi inaasahang lakas nito ay nagpatumba sa akin ng ilang hakbang pabalik. Kinabukasan, lumabas ako at nakita si Go Wanteng papalapit sa akin. Nakakunot ang noo si Rao. Bakit nasa kwarto mo ako? Wala siyang maalala tungkol sa gabi bago. Sinimulan kong ipaliwanag pero pinutol niya ako. Matalas ang boses. Dinala mo ba ako doon? Lin Chen, sinabihan kita na wala tayong anumang relasyon. Hindi na talaga magkakaroon. Magpapakasal na ako. Talaga bang hawak-hawak mo pa rin ito? Tumigil ako sandali, pagkatapos ay ibinaba ko ang ulo ko at walang sinabi. Ano pa ang silbi? Ang pagmamahal sa kanya ay isang krimen na sa kanyang paningin. Lahat ng ginawa ko ay mali na sa kanya ngayon. Kahit ano pa man yon, nang makita akong nakatayo doon ng tahimik, matay pula at nakatungo, bahagyang nagbago ang hininga ni Go Wanteng. Malapit na sana siyang lumapit ng isang mahinahong boses ang bumaba mula sa labas. Wei Neng. Pumasok si Chen Zhui. Nais niyang ilagay ang braso niya sa paligid niya ng may ngiti ngunit may isang bagay na pumihil sa kanya. Wei Neng. Anong nangyari sa sulok ng bibig mo? Wala naman. Siguro kagat ng lamok. Kagad niya ng kusang loob ang kamay sa labi niya. Pagkatapos, tiningnan niya ako, isang mahabang titig na hindi maintindihan. Pagkatapos yun, hindi na kami ni Go Wanteng nag-iisa. Abala siya kay Chen Zhui. Ako naman ay nagsimula ng mag-ensayo. Isang araw, habang naghahanda na ako para sa isang training run, lumapit si Coach Meng kasama si Go Wanteng at si Chen Zhui na nakapiling sa likod niya. Lahat, ito si Chen Zhui, personal na inirekomenda ni Miss Gu. Sasama na siya sa koponan. Puno ng palakpakan ng buong silid. Sa gitna ng palakpak, tumingin si Coach Meng sa lugar kung saan nakatayo ako sa gilid ng grupo. Lin Chen, alagaan mo si Chen Zhui.
Pagkatapos ng pagpapakilala, magalang na pinangunahan ni Coach Meng si Guo Wanteng at Chen Ziwei upang tapusin ang mga papeles. Nang isara ang pinto, nagsimula ang bulungan. Mukhang sinubukan ni Chen Ziwei na pumasok noon pero hindi sapat ang kanyang kakayahan. Ipaubaya na kay Miss Go. Isang salita lang niya at papasok na siya sa pintuan. Kailangan naming makipaglaban ng husto para makuha ang aming lugar dito. Hindi kami makakatapat niyan. Patuloy ang mga mapanuyang komento, isa-isa. Naging malayo ang aking isipan sa isang sandali. Walang nakakaalam ng mas gusto ni Go kaysa sa akin. Siya ay malamig at may prinsipyo. Isang tao na laging sumusunod sa mga patakaran. Sa kabila ng kanyang impluensya, hindi niya kailanman ginamit ito para sa pansariling kapakinabangan hanggang ngayon. Talagang nilabag niya ang sarili niyang patakaran para kay Chen Ziwei. Mahal na mahal niya siya, kaya sumali si Chen Ziwei sa koponan at naging kanyang nakatatandang. Seryoso kong tinanggap ang mga salita ni Coach Meng at ginawa ang lahat para gabayan siya. Pero tumanggi si Chen Ziwei na magpasailalim sa pagtuturo. Palagi siyang nagmamaliit at araw-araw siyang nakahanap ng bagong dahilan para iwasan ang training. Muling hindi ko siya naabutan sa oras at nakalayo na siya. Lumapit ako sa bintana para tawagin siya at sa halip ay nakita ko si Guo Wanteng. Hindi na ako tumingin pa. Mahinahon kong isinara ang bintana at bumalik sa pagsasanay. Umuwi ako ng late noong gabing iyon at natagpuan si Guo Wanteng nakatayo sa harap na pintuan. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon pero para siyang naghihintay sa akin. Malapit na akong magtanong kung ano ang nangyayari nang bumigkas siya ng malamig at nakakatakot. Lin Chen, tigilan mo na ang pagtutok kay Chen Ziwei. Kung may problema ka sa kanya, sabihin mo lang. Pagod na ako sa narinig mula sa kanya, bumamahan ng emosyon sa akin ng sabay-sabay sakit, dalamhati, kawalan. Hindi kailangan ng isang henyo para mapagtanto na pinaliko ni Chen Ziwei ang kwento nang makipag-usap siya sa kanya. Hindi ko na ipinaliwanag ang sarili ko. Basta akong dumaan sa kanya at pumunta sa kwarto ko. Pagkatapos noon, mas bumaba ang pagtingin ko kay Chen Ziwei na lalong nagpataas sa kanyang kayabangan. Darating siya sa track para mag-sign in at pagkatapos ay mawawala na. May iba na gustong harapin siya tungkol dito. Pinigilan ko sila. Tumango ako. Bahay niya yon. Kung bumagsak siya sa pagsusuri, mapuputol siya. Kasalanan niya yon. Sa totoo lang, wala na akong oras para habulin pa siya. Akala ko yun na ang katapusan nito, pero biglang dumating si Guo Wanteng para hanapin ako ng walang anuman at gusto niyang ipagpalit ko ang aking pwesto sa nalalapit na karera kay Chen Ziwei. Sa una, hindi ko maunawaan ang sinasabi niya. Hanggang sa muling itanong niya kung handa akong pumayag, saka ko lang itinaas ang ulo ko at tiningnan siya. Malamig ang aking mga mata na may puot na halos hindi ko mapigilan. Hiningi mong isuko ko ang aking pwesto para sa kanya. Pinilit kong panatilihing matatag ang boses ko, ngunit ang panginginig nito ay nagbigay sa akin. Siya ang magiging bayaw mo. Isa lang naman ang karera. Talaga bang ganoon kahalaga yon? Guo Wanteng, alam mo kung ano talaga ang racing para sa akin. May isang bagay na yamakap sa puso ni Guo Wanteng tulad ng isang kamao na nakapikit dito. Parang naaalala niya lahat ng mga taon na yun palagi. Pinanood niya akong magsumikap sa training hanggang sa wala na akong natira. Biglang kumapit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay hindi na siya nagsalita pa, lumiko siya at tahimik na naglakad palayo. Mula nang pumasok si Chen Ziwei sa likod ni Guo Wanteng, tahimik na nahati ang koponan sa dalawang kampo. Ako ang pinangunahan, mga taong nagsasanay ng husto para sa kanilang sariling mga layunin. Ang iba naman ay nagtipon kay Chen Ziwei, mga taong lumiban sa ensayo at ginugol ang kanilang enerhiya sa pagsubok na mapansin niya, umaasang magbibigay siya ng salita kay Go na nagnanais at makakakuha sila ng pabor. Hindi kailanman nagbanggaan ng direkta ang dalawang panig hanggang isang hapon pagkatapos ng pagsasanay. Lin Chen, sabi ni Chen Ziwei na may ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata, may hindi ako lubos na maintindihan. Pwede mo ba akong turuan dito? Walang tunay na intensyon ng kahilingan na iyon. Napasimangot ako ng kusa, handang sumagot nang biglang may isang tagasunod ni Chen Ziwei na sumuntok sa likod ko. Anong problema mo? Sapat na ang paggalang ni Chen Ziwei nang hilingin niya ang tulong mo. At yun ang ugali na binibigay mo sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ano ang problema ko? May isang tao mula sa kabilang panig ang sumagot. Gusto kong itanong kung ano ang problema ni Chen Ziwei. May buong training session siya para magtanong at hindi man lang niya tinangkang magtanong. Pero ngayon natapos na, bigla na lang siyang nangangailangan ng tulong. Sadyang bang may kinalaman dito? Pinukol ni Blaze nang tumayo para sa akin. Ayokong umakyat pa ito sa mas mataas na antas. Lumapit ako at hinayla pabalik si Blaze. Pero inisip ni Chen Ziwei na takot ako at mas naging magaspang ang mga salita. Natatakot ka na ngayon, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Si Chen Ziwei ang magiging pangunahing driver ng team na ito. Lin Chen, dapat mong ituring na isang karangalan na kahit itanong niya sa'yo, isa ka lang ulila. Pasayahin mo si Chen Ziwei at panoorin mo kung gaano kabilis kang itataboy dito. Habang nagsisigawan pa rin, may isang tao na unang umatake ng suntok. Parehong panig ay nagsimula ng isang suntukan. Sa kaguluhan, biglang lumapit si Chen Ziwei at pilit akong itinulak ng malakas. Nasa gilid na ako ng platform. Ako'y papalapit na. Sa sandaling iyon, niyakap ko si Chen Ziwei at isinama ko siya sa pagbagsak ko. Bumagsak kami mula sa platform ng sabay. Nag-umpisa ang mga sigaw mula sa iba't ibang direksyon. Lahat ng lugar ay naging magulo. Nang dumating si Guo Wanning, pareho kaming dinala na papunta sa operating room. Tiningnan lang niya kami sandali at naputol ang kulay niya. Ang karaniwang matatag niyang boses ay nanginig. Gaano kalala, Miss Go, pareho silang nahulog mula sa platform.
Parehong may sira ang mga binti at naipit si Lin Chen sa ilalim ni Ginoo. Mas malala ang kanyang mga sugat. Isang tanging iniksyon lang ang meron para sa pag-aayos ng mga bali, pero gagaling ng maayos ang mga binti ni Ginoo Chen nang walang ito. Ikaw ang bahala. Sino ang makakatanggap ng iniksyon, ibigay mo kay Chen Ziwei. Hindi pa nakakatapos magsalita ang doktor, pinutol siya ni Guo Wanning, hindi nagbibigay ng pagkakataon para magtalo. Nang marinig ko ang tono na iyon, bumalik ang sakit sa akin sa kamalayan at ang mga salita niya ay tumama sa akin na parang kidlat. Alam niya kung gaano kahalaga ang mga binti sa isang race car driver at sinabi ng doktor na magiging maayos si Chen Ziwei kahit wala ito. Pinilit kong tiisin ang sakit, sa huling lakas ko, sumabog ako sa pagmamakaawa. Pakiusap po wag mong gawin. Nakiusap ako sa'yo, pakibigay na lang sa akin. Okay lang na hindi mo ako mahal. Okay lang na iniwan mo ako mag-isa sa bangin na yon, pero alam mo kung ano ang ibig sabihin ng mga paa ko sa akin. Hindi ko sila pwedeng mawala, may pangarap pa akong gustong abutin. Pakiusap, nang mawala ang huling salita sa akin, tuluyang akong napunit. Pamatak ang luha, isa-isa, pababa sa mapatlo kong mukha. Yung batang hindi kailanman umiiyak kahit gaano pa siya kasakit ay ngayon ay umiiyak ng walang pigil. Nakakapit ng mahigpit ang kamay ni Guo Wanning sa kanyang tabi. Handa na sana siyang magsalita nang biglang magising si Chen Ziwei na nakahiga sa tabi namin dahil sa sakit. Ang alaala ng pagbagsak, ang hapdi na dumaan sa kanyang mga binti ay biglang bumalat sa kanya, nang inig siya sa takot. Wanning, ang mga binti ko, sobrang sakit nila. Pakiusap, tulungan mo ako sa narinig ang kanyang boses. Binatukan ni Guo Wanning ang aking kamay at mabilis na pumunta sa tabi ni Chen Ziwei. Ayos lang, ipapagawa ko na sa doktor ang iniksyon ngayon mismo. Walang pag-aatubiling hinimok niya ang doktor na ibigay ang iniksyon para sa pag-aayos ng buto kay Chen Ziwei. Mula sa kinalalagyan ko, pinanood ko itong mangyari. Pilit kong inabot ang kanila, desperadong kunin ang iniksyon mula sa kamay ng doktor, ngunit nakatali ako ng aking wasak na mga binti, hindi ako makagalaw. Pinusod ng malamig na karayom ang mga binti ni Chen Ziwei. Wala akong magawa habang dahan-daang pumasok ang injection para sa paggaling ng buto, patak-patak. Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay nakalabas na ako sa kawalan ng malay. Sa pagkakataong ito, naroon si Guo Wanning sa tabi ng aking kama. Mukha siyang pagod na pagod, ang mga pulang linya ay dumadaloy sa puti ng kanyang mga mata. Nang makita niyang gising na ako, kumalat ang kamay niya, bahagyang nanginginig upang tulungan ako. Tumalikod ako, napatigil ang kanyang kamay sa ere. Isang mahabang sandali ang lumipas bago niya ito dahan-daang binawi. Ang kanyang boses ay lumabas na tuyo, halos walang laman. Magagawa mong makalakad ng normal ang mga binti mo, pero hindi ka na makakalaro ng karera muli, hindi kailanman. Aalagaan kita, pero si Chen Ziwei ang aking fiancé. Hindi ako makalalayo sa kanya, dapat sana ay marami sa loob ko. Galit, kawalan ng pag-asa, kalungkutan, sakit, dapat sana akong sumigaw, pero lahat ng nasa loob ko ay bumagsak sa isang walang laman, pagod na pakiramdam. Pakiusap, umalis ka na, sabi ko ng tahimik. Ang silid ng ospital ay napuno ng malalim at mahabang katahimikan. Sa wakas, tumayo si Guo Wanning, iniwan ang tahimik na palm na magpahinga, at dahan-daang umalis. Sa sandaling tumibok ang pinto, hinayaan ko ng umiyak, totoong umiyak, habang nakatitig sa aking sirang mga binti. Ang aking pangarap na magkarera ay nawasak na walang natira. Matapos ang hatol ng doktor na hindi na ako muling makakasali sa karera, unti-unti akong naging isang walang laman na shell. Wala nang iyak, wala nang ngiti, naupo lang sa isang upuan, nakatitig lang ng walang malay sa labas ng bintana hanggang dumating ang araw ng karera. Sa kabila ng pagtutol ng pamilya Jiu, naglakad ako papunta sa circuit. Nahanap ko ang isang upuan sa pinakahuling hanay at nakatitig sa pista. Pinanood ko si Chen Ziwei na pumasok sa track sa ilalim ng aking paningin, niyayakap ang palakpak at mga bulaklak na dapat sa akin. Nang matapos ang karera, nilakad ni Guo Wanning pasulong na may dalang mga bulaklak. Nagkumpulan ng iba upang batiin si Chen Ziwei. Ako'y nakaupo mag-isa sa kinauupuan ko, pinapanood ang mga tao na dumarating at umaalis hanggang sa unti-unting mag-isa. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas bago ako nakabangon at lumapit. Nakita ko ni Guo Wanning na papalapit at automatikong tumayo sa harap ni Chen Ziwei. Kung galit ka, ilabas mo na lang sa akin. Huwag mong saktan siya, hindi ako galit. Pumunta ako dito para bigyan ka ng regalo. Ang mga salitang iyon ay nagpasimula ng isang alon ng gulat sa lahat ng nakatayo roon. Sumama ka sa akin. Iniwan ko na iyon at lumabas ng lugar. Sa sandaling sila ay lumabas, isang paputok ang sumabog sa langit. Pumailan lang ito, ang mga petal ng liwanag ay bumabagsak na parang mga bulaklak na nahuhulog. Sunod-sunod na nagpasiklab ang mga paputok sa gabi. Isang sandaling gulat ang pumasok sa mga mata ni Guo Wanning. Pagkatapos ay narinig niya ang aking boses. Guo Wanning, naaalala mo pa ba ang gabing nanalo ako sa unang karera ko? Nagpaputok ka ng mga paputok para sa akin, isang buong langit na puno yun. Sabi mo na sana maging maliwanag at malaya ang natitirang bahagi ng buhay ko, tulad ng hangin. Ngayong gabi, ibinabalik ko sa iyo ang mga paputok na iyon na ninanais ko sa iyo at sa aking bayaw na magsama habang tumatanda, magkasama. Ang salitang bayaw ay biglang tumama sa kanya na parang kuryente. Napatingin agad si Guo Wanning sa akin. Ito ang unang pagkakataon na tinawag kong Chen Ziwei ng malakas, harap-harapan sa lahat. May isang bagay na kumirat ng matindi sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang bibig niya at ako ay agad na nakalayo na. Sa gabing bago ang kasal, abala na ang buong bahay ng Go. Sa kalagitnaan ng gabi, nagningning ang ilaw sa ibaba.
Pinangunahan ni Ginang. Go ang mga kasambahay, binabantayan ng bawat detalye habang nilililok ang silid ng kasalan ng mga palamuti. Sa itaas, isang ilaw lang ang nagliliwanag sa aking kwarto. Umupo ako sa sahig at isa-isa, iniimbak ang bawat regalong ibinigay sa akin ni Go Wanning sa loob ng maraming taon sa isang malaking kahon, bawat isa ay maingat na pinangangalagaan at inilalagay sa lugar. Pagkatapos ay pinulot ko ang mga kahon at dahan-daang dinala pababa sa hagdang. Tahimik at walang ingay ang bahay, bawat sulok ay puno ng masayang dekorasyon ng kasal, bawat isa ay isang tahimik na paalala. Malapit nang salubungin ng bahay na ito ang isang bagong tao. Hindi ako tumingin sa kahit ano nito, yakap ko ang mga kahon at naglakad papunta sa pintuan. Halos masalubong ko si Go Wanning, nakaka-rating lang mula sa bahay ng pamilya Chen. Anong ginagawa mo? Tanong niya, tinatanggal ang mga bagay na hindi ko na kailangan. Pinanood niya ang likod ko, walang bahid ng pag-aatubili sa bawat hakbang ko. Biglang may kumirat sa kanyang dibdib. Mula nang nangyari, naging ibang tao na ako. Inaasahan niya na sasagutin ko, magagalit, o babagsak. Sa halip, ako'y kalmado, nakakatakot na kalmado. Tumalikod ako at tiningnan siya. Gusto ni Chen Zhui na maging iyong best man. Siya na ang aking bayaw ngayon, hindi na aking kaibigan. Hindi nararapat para sa akin na tumayo doon. Dapat kang magtanong sa iba. Wala na akong sinabi at naglakad palayo, isang hakbang bawat pagkakataon. Hindi dahil hindi ako angkop, kundi dahil sa araw ng kanilang kasal, aalis na ako. Bukas ng gabi ng kasal, dala ko ang kahon at pumunta ako hanapin si Ginoo at Ginanggo. Nanay, tatay, hindi na ako makakadalo sa kasal bukas. Inalkila ako ng aking mga magulang sa aking kapanganakan. Bukas ng umaga, aalis na ako. Bigla na namang hindi ito biglaan, matagal ko nang dapat umalis, binuksan ko ang kahon. Ito ang ipon kong pera sa loob ng mga taon. Lahat ng sentimo na ginastos ng pamilyang Go sa akin itong 15 taon ay nandito. Ngumiti ako at tumango, pagkatapos ay kinuha ko ang isang makapal na sobre mula sa bulsa ko at inabot ito sa kanila. Agad na tumanggi si Ginoo at Ginanggo, sinubukang ibalik ang pera sa akin. Maaari bang tanggapin mo ito? Kailangan ko talaga. Pagkatapos ay yumuko ako sa lupa at ibinaba ang ulo ko sa sahig. 3 buong sadyang pagyuko. Mama, Papa, salamat sa lahat ng nagawa ninyo sa loob ng 15 taon na ito. Ang kabutihang ipinakita ninyo sa akin ay dadalhin ko hanggang sa huli ng aking buhay at hindi ko kailanman makakalimutan. Hindi na ako magiging kasama mo mula ngayon. Naway manatili kang malusog at mabuhay ng masaya ng matagal. Nang itaas ko ang ulo ko, kumikislap ang luha sa aking mga mata. May bahid na pulang mantsa sa aking noo. Sa araw ng kasal, dapat ay nasa daan na si Go Wanning, pero hindi pa siya gumagalaw. Nakatayo siya sa labas ng kwarto ko, naglalakad-lakad at nakatitig sa nakasara nitong pinto. Isang matinding kirot ang bumalat sa dibdib ni Go Wanning. Hindi niya maiwasang makaramdam na kung aalis siya ngayon, mawawala ang isang bagay na hindi na niya maibabalik. Binuksan ko ang pinto ko at nandoon siya. Anong problema? Ang distansya sa aking mga mata, ang kalmadong ekspresyon. Naging dahilan ito upang kumabog ang kanyang puso. Bakit hindi ka sumama sa akin? Tumigil ako sandali. Sama kanya para panoorin siya at si Chen Zhui sa harap ng lahat. Tumingin ako sa relo ko. Wala akong oras ngayon. May kailangan pa akong ayusin. Makikita tayo doon. Halos magsasalita pa sana si Go Wanning, ngunit ang boses ni Ginanggo ay umakyat mula sa ibaba. Wanning, malapit na ang oras. Ang pagtanggi ko sa harap niya, ang mga magulang niya na nangungulit mula sa ibaba, at hindi pa rin kumilos si Go Wanning. Tanging nang tumigil ang mga tawag sa pagtawag, sa kanya napilitang pigilan ang takot na sumisibol sa loob niya. Hanapin mo ako bago magsimula ang seremonya, sabi niya. May importante akong sasabihin sa'yo. Hindi ako nagsalita. Tumingin lang ako sa ibaba, tahimik at malayo ang tingin. Hindi ito pinakawalan ni Go Wanning. Muling sinabi niya. Mahalaga ang kailangan kong sabihin. Kailangan mong pumunta. Nakita ko na hindi siya aalis nang walang sagot, kaya nagsinungaling ako at tumango. Sige na, alam kong tila ay may napag-usapan na sa kanya. Sa wakas, binaba niya ang hawak sa frame ng pinto at lumingon na aalis. Pinanood ko siyang bumaba ng hagdang at pumasok sa sasakyan ng kasal. Isa-isa, sumunod ang lahat at pumasok sa mga sasakyan sa likod. Sa wakas, pumutok ang mga seremonyal na kanon. Umusad at umalis ang parada ng kasal. Unti-unting lumiit sa aking paningin hanggang sa tuluyang nawala. Maligayang bati sa iyong kasal, Go Wanning. Maingat kong sinabi, nakatitig sa walang hanggang daan. Palem. Pagkatapos ay kinuha ko ang malita na inimpake ko ilang araw na ang nakalipas at bumaba sa hagdang-hagdang, lumabas sa pinto isang hakbang sa isang pagkakataon papunta sa paliparan. Hindi ako tumingin pabalik. Ang kasal ng mga pamilyang Chen at Go ang naging usap-usapan sa buong Chengdu. Maraming tao ang nakapila sa magkabilang panig ng kalye bago pa man dumating ang parada, naghihintay na maghagis ng candy ang pamilya Go bilang pagbati mula sa iba't ibang direksyon. Pero sa loob ng sasakyan ng kasal, ni hindi nararamdaman ni Go Wanning ang lahat ng iyon. Iniisip niya ang umaga, nakatayo sa pintuan ko, ang tibok ng puso niya ay hindi niya maipaliwanag. Bumalik ang pakiramdam ng hindi pagkakaintindihan. Pakiramdam niya ay may isang bagay nang nakalampas sa kanya, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Dahil mas mataas ang katayuan ng pamilya Go kaysa sa pamilya Chen, si Go Wanning ang mismo ang pumunta sa bahay ng Chen. Walang interes ang pamilyang Go na sundin ang tradisyon na ang groom ang kukuha sa bride. Nais nilang maunawaan ng buong mundo ang isang bagay. Ang pagpapakasal ni Go Wanning kay Chen Zhui ay isang malaking swerte para sa pamilya Chen.
Ang kanilang anak na babae ay nagpakasal pababa, hindi pataas. Ang tahanan ni Chen ay kasing masaya, nakapulupot sa pula at ginto na seda mula sa bawat bintana. Nagtipon ng mga groomsmen ni Chen sa balkonahe, naghihintay sa parada ng kasal ng pamilya Go. Sa wakas, sumapit ang alas 11 at lumitaw ang karwahe ng kasal ng pamilya Go. Ang mga abay ay nagmadaling pumunta sa tabi ni Chen Zoe. Nandito na siya, nandito na si Miss Go. Pagkatapos ng palakpakan at kasiyahan, sa wakas ay umakyat si Go Wanning sa ikalawang palapag, hawak ang bulaklak at pumasok sa kwarto ni Chen Zoe. Nakita si Go Wanning sa kanyang kasal na bestida. Pumintig ang puso ni Chen Zoe. Talagang pakakasalan niya siya. Matapos ang masayang laro sa pinto, sa wakas ay nakaupo na sina Go Wanning at Chen Zoe sa sasakyan papunta sa banquet hall. Buong biyahe, pinapanood siya ni Chen Zoe. May nararamdaman akong mali. Mula nang tinanggap niya ako hanggang ngayon, para siyang nasa ibang mundo si Go Wanning. Hinawakan niya ng marahan ang gilid ng kanyang bestida. Wanning, may mali ba? Hindi ka mukhang masaya. Iniisip ko ang kasal kagabi. Hindi makatulog, nervous lang, sagot ni Go Wanning. Tinanggap ni Chen Zoe iyon at iniwan na lang. Maingat niyang niyayakap ang balikat niya habang dumating ang sasakyan sa lugar. Pumasok sila sa silid pwesto upang magpahinga. Matapos mag-usap ng ilang sandali, tumayo si Go Wanning at lumabas. Inisip niya ang sinabi niya sa akin kaninang umaga at agad na tinawag ang Katie wala. Sinabi niya sa kanya na dalhin ako sa kanya. Habang naghihintay siya, isang kakaibang kalituhan ang bumalat sa kanya. Ang ibig niyang sabihin ay si Chen Zoe ay ngayon ang aking bayaw. Kahit ano pa ang nararamdaman ko sa loob, hindi ko dapat ipakita ito sa harap niya. At kahit pa lumipat si Chen Zoe sa bahay ng Ju, mayroon pa rin akong lugar doon. Hindi ko kailangang umalis. Sa puso niya, ako pa rin ang kanyang batang kapatid. Maraming bagay na naisip niya na gusto niyang sabihin, inaral niya kung paano siya magsisimula. Pero nang makita niya na bumalik ang Katie wala mag-isa, lahat ng salitang inihanda niya ay naglaho sa takot. Nasaan si Lin Chen? Nagbukas ang steward ng kanyang bibig. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Nang ipapadala siya upang hanapin ako, nakasalubong niya si Ginoo at Ginanggo sa hagdan. Nang marinig nila kung bakit siya pinadala, nagpalitan sila ng tingin. Sa ngayon, dapat nasa eroplano na si Lin Chen. Malapit nang magsimula ang kasal. Kung hanapin ako ni Go Wanning ngayon, malalaman niya at masisira ang lahat. Kaya sinabi nila sa steward na magsinungaling. Sabihin mong sumakit ang binti ko at umuwi na lang ako para magpahinga. Para maging kapanipaniwala at naglabas sila ng isang liham na aking isinulat noon na hindi pa niya nakita. Nakasulat dito, sa aking sariling kamay, hindi maganda ang pakiramdam, uuwi muna. Kinuha ni Go Wanning ang sulat at tiningnan ito ng mabuti. Nagtupi ang kanyang noo ng mahigpit, may mali sa pakiramdam. Halos sasabihin na niya ito nang biglang umalingaw-ngaw ang boses ng MC sa buong hall. Malapit nang magsimula ang seremonya. Dapat maghanda ang bride. Unti-unting bumalik ang hakbang ni Go Wanning na nakatapak, humarap siya at naglakad papunta sa seremonya. Hinugasan ng stewardess ang kanyang buhok at tahimik na huminga ng maluwag. Puno ng malambing at walang pag-aalinlangan ang hangin na may tunog ng piano. Tumingin si Go Wanning sa malayong dulo ng aisle kay Chen Zoe at unti-unting naglakad papunta sa kanya. Hindi maitatanggi ang kasiyahan sa mukha ni Chen Zoe, ngunit biglang pumasok sa isipan ni Go Wanning ang isang naisip. Ano kaya ang itsura ni Lin Chen sa isang maayos na suit, palagi siyang masaya at mapaglaro. Malamang hindi siya magsusuot ng klasikong tuxedo. Pumili siya ng something na itim at ginto gaya ng lagi niyang gusto at hindi siya nakatayo sa dulo ng aisle naghihintay na pumunta siya sa kanya. Aabutin niya siya, mabilis at magaan ang hakbang at hindi siya magkakaroon ng mahiyain ng ngiti tulad ni Chen Zoe. Magpapasaya siya ng hayagan, walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay ipapahid niya ng walang pake na ilalagay ang braso niya sa balikat niya. Sobrang nalunod na siya sa panaginip na nang tanungin siya ng MC kung handa siyang pakasalan ng groom sa harap niya, pangalan ko ang sinabi niya, kusang loob, nang hindi nag-iisip. Nasa kamay pa rin niya ang mikropono. Dinadala ng mga tagapagsalita ang kanyang boses sa bawat sulok ng salusalo. Napatigil ang mga bisita, saka nagsimula ang mga bulungan. Hindi ba anak ampon si Lin Chen ng pamilya Go, bakit nasabi ni Miss Go ang pangalan niya? Ang mga magulang sa unahan ay nanliliit. Nakatingin sa kanya si Ginoo at Ginanggo, mabilis na pumuputok ang takot sa kanilang mga mata. Paano nagagawa ng kanilang anak na babae ito? Sa ngayon, sa lahat ng pagkakataon, bumaba ang itsura ni Ginoo at Ginang Chen. Tumalikod sila, humihingi ng paliwanag sa mga bisitang nasa tabi nila. Sa entablado, narinig ni Chen Zoe na sinabi niya ang pangalan ko. Nawala ng kulay ang mukha niya. Nakakapit ang mga kamay niya sa kanyang pantalon. Wanning, sabi niya, nanginginig ang boses. Anong sinasabi mo? Hinawakan niya ang kanyang kamay. Isang hakbang na lang at sila na sana ang mag-asawa. Bakit niya nasabi ang pangalan ni Lin Chen? Kung nangyari ito noon, agad sana siyang mapapansin, tatawanan, at lilimutin na lang. Ngunit ngayon ay nakatayo siya, nakatingin sa mga mukha ng mga bisita sa ibaba, mga mukha na kilala niya at mga mukha na hindi, at wala sa kanila ang hinahanap niya. Sa susunod na sandali, hindi pinapansin ang bawat tinatawag sa kanya, tumakbo siya palayo sa entablado. Maraming boses ang tumatawag sa kanyang pangalan, sa galit, dalamhati, at kawalan ng pag-asa, ngunit hindi siya bumalik. Tumakbo siyang diretso palabas ng lugar. Lumusong si Chen Zoe upang sundan siya, ngunit nabulag ang kanyang paningin at siya ay bumagsak. Ang silid ay nag-umpisa sa kaguluhan. Pumunta si Go Wanning sa loob ng sasakyan at pinatakbo ang makina, papunta diretso sa GU.
Estate. Naalala niya ang tingin sa mata ko noong umaga, ang sulat mula sa steward na may mga palalong gilid, ang pagkadama ng guilt sa mata ng steward. Isang malamig na takot ang bumalat sa kanya. Huminto ng biglaan ang sasakyan sa harap ng gate ng GU. Estate. Bago pa ito tuluyang huminto, nakalabas na siya at papunta na sa bahay. 2 palapag ng hagdanan. Kinuha niya ito sa loob ng ilang segundo. Tumakbo siya sa kwarto ko at binuksan ang pinto ng marahas, walang tao. Lahat ng gamit ko, nawala na. Nanatiling nakapako ang mukha ni Guo Wanning. Hinawakan niya ang braso ng isang nagdaraan na tagapag-alaga. Nasaan siya? Nasaan ang aking kapatid? Umalis agad ang batang master kaninang umaga dala ang isang malita, sabi ng tagapag-alaga, naguguluhan. Lalong lumala ang takot sa dibdib ni Guo Wanning. Pinilit niyang umusad sa housekeeper at tumakbo papunta sa hagdang. Halos siyang nabangga ni Ginoo at Ginanggo na pabalik na galit na galit. Huminto ka dyan. Nahirapan si Guo Wanning na makalusot sa kanila at sa sandaling iyon nadulas siya sa hagdang at bumagsak. Nakita ni Ginoo Go ang nangyari at pumikit ng mariin. Halos siyang mawala ng malay. Dapat sana ito ang pinakamasayang araw ng taon at ngayon ito pa. Inilikas ng pamilya Go si Guo Wanning sa ospital at sinabi ng doktor ang isang bagay na ni isa sa kanila ay hindi inaasahan. Isang buwan na siyang buntis. Narinig ng pamilya Chen ang balita at nagkumpulan sa silid ng ospital ng masaya. Akala nila tapos na ang kasal na ito pero may liwanag pa rin sa dulo. Si Guo Wanning ay nagdadala ng anak mula sa pamilya Chen. Hindi siya pwedeng tumakbo ngayon at walang mas masaya kay Chen Zhui mismo. Hindi niya akalain na magiging mapagbigay ang tadhana sa kanya na magdadala ng isang anak sa eksaktong sandaling ito. Nang magising si Guo Wanning, nakita niya ang lahat na nakapaligid sa kanyang kama parang isang yaman na kailangang ingatan. Wanning, buntis ka na ngayon. Hindi ka na pwedeng mag-risk pa. Ngayon nagising ka na, mag-sorry ka kay Chen Zhui. Tumakbo ka sa kasal. Nagsasalita ang mga tao. Wala talagang balak mag-sorry si Guo Wanning. Kailangan niyang hanapin ako. Kailangan niyang malaman kung saan ako pumunta. Inangat niya ang sarili sa kama at sinubukang bumangon, ngunit hindi siya binigyan ni Ginoo. Gunang pagkakataon. Pinag-utos niya ang mga tagapag-alaga na pigilan siya. Tumanggi siyang hawakan. Napaatras si Ginoo Go sa inis. Imposibleng babae, anong akala mo ginagawa mo? Nagbubuntis ka na? Hindi ka pwedeng magpakawala ng ganito. Nasaan si Lin Chen? Nyakan siya. Pula at basa ang kanyang mga mata at ang kanyang boses ay nanghihingi ng awa. Bumalik sa kanya ang mga salita ng katulong. Pumipintig ang kanyang puso. Bakit mahalaga yon? Ang importante ngayon ay pumunta ka at ayusin ang relasyon mo sa pamilya Chen. Nakita ni Guo Wanning na hindi sasabihin ng kanyang ama sa kanya. Lumipat siya para pumunta sa paligid niya. Hawakan mo siya. Sigaw ni Ginoo Go. Biglang sumugod ang maraming tao at pinilit siyang sumalungat sa lahat ng kanyang pagtutol sa tabi ni Chen Zhui. Alam mo ba kung ano ang araw ngayon? Nawala ka sa kasal mo mismo. Alam mo ba kung ano ang epekto niyan sa dalawang pamilya? Guo Wanning, kung ayaw mong pakasalan ng anak ko, sana sinabi mo na lang. Bakit mo kami pinapahiya ng ganito? Paano haharapin ng anak ko ang mukha niya pagkatapos nito, nakakapit ng mahigpit ang mga kamay ni Guo Wanning sa kanyang hita? Pinisil niya ang labi niya at hindi nagsalita. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto sa loob. Chen Zhui, mapatla na parang papel, nakapikit ng mariin ang mga mata. Nakalimutan ni Ginang. Chen si Guo Wanning at mabilis na lumapit sa kanyang anak. Iniwan mo ang iyong kasal para hanapin si Lin Chen. Bakit? Ginanggo sinamantala ang pagkakataon at niyapos ang anak na babae. Naalala niya ang bawat kakaibang ginawa ng anak niya ngayong araw at isang imposibleng pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. Guo Wanning nakipigkis ang kamao niya. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ano nga ba ang masasabi niya? Dati ay pumunta siya para sabihin sa akin na dapat ko nang ituring si Chen Zhui bilang aking bayaw mula ngayon. Ngunit nang malaman niyang wala na ako, pinalamo ng takot ang lahat. Gusto niyang hanapin ako, pero ano na ngayon? Mga alaala ko ang bumalot sa kanyang isipan masaya, nasasaktan, nagkakagulo, at ang itsura ko kaninang umaga. Yung tahimik, yung pagbitaw na may kalmaduhan. Unti-unting nagsama-sama ang lahat ng larawan nung natagpuan ang kalaarawan. Nang buong tapang kong sinabi sa kanya na mahal kita, biglang pumintig ang kanyang tainga. Ang kamay niya ay kusang napunta sa kanyang dibdib. Hinabol mo si Lin Chen. Bigla mo bang naisip na may nararamdaman ka na para sa kanya, Ginang? Go ang tahimik na nagsabi nito. Naranasan na niyang mabuhay ng sapat upang malaman. Ngayon, habang tinitingnan niya ang kanyang anak na babae, ang imposibleng pag-iisip na iyon ay unti-unting lumalabas bago agad nitong itinanggi ni Guo Wanning. Pero ngayong araw nang tumayo siya sa hall na iyon at wala ako doon, at pag-uwi niya ay hindi pa rin ako nandoon, ang takot ay sumabog sa kanya. Ang tanging naiisip niya ay hanapin siya. Yung damdaming matagal na niyang itinago ay muling bumukol mula sa ilalim ng lupa at lumaki sa isang napakalaking bagay. Siya ang iyong kapatid. Paano mo hinayaan ang sarili mong maramdaman iyon? Mga salitang minsan ay sinabi niya mismo, ngayon ay nanggagaling na sa bibig ng kanyang ina. Isang alon ng kalungkutan ang bumalat sa kanya ngayon. Sa wakas ay naintindihan niya kung gaano kasakit ang mga salitang iyon. Mga damdamin lang, isang lihim na pag-ibig, hindi man lang isang salitang binigkas ng malakas. Hindi mahalaga kung gaano ka nakakaramdam. Lumisan na si Lin Chen upang makasama ang kanyang mga tunay na magulang. Hindi na siya babalik, nahanap niya ang kanyang tunay na pamilya. Bakit hindi sinabi sa akin? Bakit ito itinago sa akin? Hindi mo alam ang ginawa mo sa kanya?
Go Wanning ay naputol ang kulay ng mukha. Lahat ng ginawa niya nitong nakaraang buwan ay biglang bumalik sa kanyang alaala. Binuwag niya ang lahat ng panalangin na nakasabit para sa akin para hindi magalit si Chen Ziwei. Iniwan niya akong mag-isa sa bangin na iyon. Binigay niya ang nag-iisang iniksyon para sa pag-aayos ng buto kay Chen Ziwei at kinuha ang aking kakayahang tumakbo magpakailan pa man. Naging mapatla ang kulay sa kanyang mukha, lalong pumuti. Nang hina ang mga tuhod niya sa ilalim niya, halos bumigay na. Naguod ang paligid sa kanyang paningin. Ang naririnig lang niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso at ang mahinang paghihingal. Muling nagsalita si Ginang. Go, wala akong pakialam kung anong iniisip mo noon. Kasal ka na kay Chen Ziwei ngayon, magiging ina ka na. Isantabi mo na ang mga damdaming iyan at bumuo ng isang buhay kasama siya. Kahit na tumakas si Go Wanning sa seremonya, tahimik na tinanggap ng parehong pamilya Go at Chen si Chen Ziwei bilang kanyang asawa. Nagbukas si Go Wanning ng bibig. Pagkatapos ay naging madilim ang kanyang paningin at bumagsak siya sa sahig. Nang siya ay magising, nakaupo si Chen Ziwei sa tabi niya, mukha niyang basang-basa ng luha. Lahat ng nangyari ngayong araw ay tuluyang wasak sa kanya. Ang kasal ay dapat na ang pinakamahalagang sandali sa buhay ng isang tao at ang babaeng mahal niya ay tumakbo mula dito. Para sa iba, paano niya haharapin ang sinuman pagkatapos nito, ang pagbagsak sa sariling kasal sa kabila ng lahat, nakakahiya. At ngayon, natuklasan na si Go Wanning ay nagdadalang tao. Kamakailan lang sinabi sa kanya ng doktor na dahil sa matinding shock na naranasan ni Go Wanning, maaaring hindi magtagumpay ang sanggol. Iniisip iyon ay lalo siyang nagpaluha at lalong lumalim ang kanyang pagkamuhi sa akin. Mula pagkabata, hindi niya kailanman naabot ang akin, kahit sa ano pa man. Magkasing timbang lang ang angka ng Chen at ng Go, pero palagi ng hangad ng mga magulang niya ang meron ng Go, at pinilit siyang makipag-ugnayan sa akin, umaasang makuha ang anumang tira mula sa hapag ng angka ng Go. Samantala, lahat sa pamilya Chen ay nakalaan para sa kanyang nakababatang kapatid. Wala siyang kahit ano, kahit ang pagpili kung sino ang kanyang pakakasalan. Kahit ang kanyang magiging asawa sa hinaharap ay kailangang maging kapaki-pakinabang sa karera ng kanyang kapatid. Ang babaeng unang pinili ng kanyang mga magulang para sa kanya ay isang hiwalay na mayamang babae na may mainit na ulo. Ginamit niya ang bawat eksena na maaari niyang gamitin para mapatigil ang kanilang plano. Upang mapigilan silang pumili ng mas masahol pa, wala siyang magagawa kundi humanap ng sarili niyang mapapangasawa, at saka ko naman siya sinabihan ng lihim na may nararamdaman ako kay Go Wanning. Alam niyang ako ay only ampon ng pamilya Go, pero sa paningin ng mga tao, ang nararamdaman ko ay tila mali na mali. Kaya't direktang pumunta siya kay Go Wanning at ikinwento ang lahat. Ang tanging layunin niya ay wasakin ang anumang pangarap ko na umangat sa aking kalagayan. Ang hindi niya inaasahan ay hihilingin ni Go Wanning na tulungan siya sa isang palabas upang tuluyang maputol ang aking damdamin. Siyempre, sinamantala niya ang pagkakataon. Sa huli, mas mahusay si Go Wanning kaysa sa kahit ano pa man na inisip ng kanyang mga magulang para sa kanya. Kaya't umiyak siya sa harap niya, ginampanan ng papel niya, nagkunwaring iniintindi lang siya, at si Go Wanning, hindi na makapagpigil sa kanyang pagtatanggol, nahulog sa kanyang bitag, hakbang-hakbang, at sa wakas ay ikinasal na sila. Pero pagkatapos ay tumakbo si Go Wanning mula sa mismong kasalang yon para sa akin. Hindi matanggap ang kahihiyan. Nagalit ang mga magulang niya sa kanya dahil sa kabigwang mapanatili siya, pero sa harap ng pamilyang Zhou, nagpatuloy siyang magpanggap na biktima, hinahayaan ng kanilang guilt na gawin ang trabaho para sa kanya. Dati, hihilahin sana siya ni Go Wanning at aakayin sa kanyang mga mahinahong salita, pero ngayon ay nakahimlay lang siya roon, nakatitig ng walang malay sa kisame. Ang tanawin nito ay lalong nagpasiklab sa hindi pagkakasya ni Chen Ziwei. Alam niya, syempre, na ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ay dahil gusto ni Go Wanning na gamitin siya para itulak ako palayo, para mapabitiw ako at manatiling malayo. Pero ibinigay niya sa kanya ang lahat, kasalan na kami, at iniisip pa rin niya ako. Wanning, tawag ni Chen Ziwei sa kanya nang walang magawa. Tumingin si Go Wanning sa kanya, malamig ang tingin. Pumuti ang mukha niya, habang papalapit na siyang magsalita, napatingin ang mga mata niya sa tiyan niya. Bagong sinabi ng doktor na isang buwan na siya, pero palagi siyang naging maingat bawat pagkakataon, maliban noong gabing iyon pagkatapos ang aksidente sa bangin. Nakatuon siya sa pagpapanatili kay Chen Ziwei na kalmado, at sa pagkakataong iyon lang, hindi siya naging maingat. Yun ang isang beses lang. Kung nandito pa si Lin Chen, siguro may kabuluhan pa ang pagpapanatili ng bata. Pero siya ay nawala, kaya wala ring dahilan para sa batang ito. Chen Ziwei, ang batang ito, pareho silang mga kasangkapan lang na ginamit niya para itulak ako palayo. Ngayon na inamin na niya ang kanyang nararamdaman sa akin, hindi na pwedeng manatili ang batang ito. Tinatapos ko na ang pagbubuntis. Ilang salita lang, biglang tumayo si Chen Ziwei. Ngunit bago siya makapagsalita, pumasok ng biglaan si Ginoo at Ginang Go. Ginoo Go sumugod kay Go Wanning. Sobrang sama ng galit, nilinggan ng kanyang mga mata, at siya ay napatras. Samantala, sa kabilang bahagi ng mundo, dumating ang mga ipinadala ng aking mga magulang upang dalhin ako sa bansang A. Nang pumasok ako sa gate ng pagdating, nakita ko sila, ang aking mga tunay na magulang, nakahawak ng mga bulaklak, nagmamasid sa tao gamit ang kinakabahang mga mata. Ang mukha ko ay halatang halata na kamukha ng sa aking ina. Pagkatapos ng 15 taon na paghihiwalay, nagyakap kaming tatlo at walang pigil na umiiyak. Pinunasan ng ina ko ang kanyang mga luha, tiningnan ako, at muling napaiyak. Habang pauwi, hawak-hawak niya ang kamay ko at hindi bumitaw. Anak, ang pangalan na ibinigay sa iyo ng tatay at nanay ko ay Xing Chen. Anong tawag nila sa iyo ngayon? Ayos lang, ma.
Tawagin mo na lang akong Xingchen. Wala na akong koneksyon sa pamilya Go. Hindi na ako isa sa kanila. Siyempre, gagamitin ko ang apelyido ng aking mga magulang sa aking kapanganakan. Tumango ang nanay ko, ang mga mata ay nananatiling maliwanag pa rin sa damdamin. Pagkatapos ay bumaba ang tingin niya sa aking mga binti. Xingchen, ngayong nandito ka na sa bansa gusto mo pa bang sumali sa karera? Kung oo, makikipag-ugnayan ako agad sa isang racing club para sa'yo. Tumigil ako ng tuluyan. Napababa ang tingin ko sa aking mga binti. Namumula ang aking mga mata, at sa kasunod-sunod na pamatak ang mga luha ko. Nagpanik ang nanay ko nang makita akong umiiyak, natatakot na may nasabi siyang mali. Agad niya akong niyakap. Pasensya na, Xingchen. Kung ayaw mo, hindi natin kailangang gawin. Sige, hindi natin kailangang gawin. Inay, hindi ibig sabihin na ayaw ko ng magkarera. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Inihampas niya ako sa platform. Go Wanning ang nagbibigay ng iniksyon para sa pag-aayos ng buto kay Chen Zoe. Lahat nito, nang marating ko ang bahagi kung saan sinabi ng doktor na hindi na ako makakalaro muli, niyakap ko ng mahigpit ang ina ko at tuluyang bumigay. Ang tagal na ng panahon, pero kahit sabihin ko ulit ito ng malakas, hindi ko pa rin matanggap. Galit na galit at sugatan ng puso ang nanay ko para sa akin. Mahigpit niya akong niyayakap at pinapalakas ang loob ko ng matagal hanggang sa tuluyan na akong mapagod at makatulog sa kanyang mga braso, saka siya tahimik na umalis. Pagkatapos ay tumawag siya pabalik sa bansa. Ginoo Feng, kailangan ko ng pabor. Mula nang mapag-alaman ang pagbubuntis ni Go Wanning, nanirahan si Chen Zoe sa bahay ng Jiho. Lagi siyang nag-aalaga sa kanya, ibinibigay ang lahat ng hinihiling niya. Walang isang ulam ang inuulit sa kanyang 3 pagkain araw-araw. Sa maingat na pangangalaga ng pamilya Go at ni Chen Zoe, unti-unting bumalik ang itsura ni Go Wanning. Ang isang problema ay si Chen Zoe mismo. Nagdaos sila ng kasal pero hindi nila ito nairehistro. Sa mata ng batas, hindi sila mag-asawa. Ngayon ay kaarawan ni Ginang. Go! Kahit gaano man kagusto ni Go Wanning na hindi naruroon, wala siyang magagawa kundi umuwi. Pero pagdating niya, walang selebrasyon. Sa halip, nagsama-sama ang isang grupo, lahat ay nakaturo at nagsisigawan. Naramdaman niya ang pangamba sa kanyang puso. Nilusob niya ang tao at pumasok sa bahay. Nakaharang si Ginang. Go sa pintuan, pilit na pinipigilan ng pulis na dalhin si Chen Zoe. Tinanong niya ang isang tao sa paligid kung ano ang nangyayari at nalaman niyang hindi aksidente ang pagkahulog ko mula sa platform. Sadyang itinulak ni Chen Zoe ako. Tuwing nag-eehersisyo ako, nire-record ko ang mga session para mapanood ko muli pagkatapos. Noong araw, bago ang pagtatalo kay Chen Zoe, balak kong i-off ang camera pero binilisan niya akong itulak bago ko magawa at naitala ng camera ang bawat segundo nito. Kahit walang footage, dosenang tao ang nakakita mismo ng mangyari ito. Gusto ng mga kaibigan ko na agad pumunta sa pulis, pero dahil sa posisyon ni Go Wanning, pinigilan ng liderato ng grupo ang kanilang pagsasaliksik at ipinagbawal ang sino man na mag-ulat. Hanggang ngayon, nang tumawag mula sa bansang A na naglalakbay sa dagat upang ibunyag muli ang katotohanan, muling naihayag ang totoo. Kasabay nito, lumabas din ang kwento tungkol kay Go Wanning na nagbigay ng iniksyon para sa pag-aayos ng buto kay Chen Zoe. Ang sunod-sunod na pagbubunyag ay winasak ang natitira pang reputasyon ng pamilya Jiu. Parang may migraine ang pangunahing opisyal. Sa sandaling iyon, isang busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng karamihan. Lahat ay humarap. Isang mataray na kalbo na lalaki ang lumabas at direktang lumapit kay Go Wanning. Naglabas siya ng espesyal na warrant. Go Wanning, ikaw ay pinaghihinalaang sadyang sakta ng iba. Sama ka na sa amin. Hindi na hinintay ang sagot niya, tinapat niya ang mga opisyal sa likod niya. Sila ay pumasok ng marahas at maingat na inihatid siya sa sasakyan. Nagsigaw si Ginang. Go at tinangka siyang saluhin. Bumalik sa katinoan si Ginoo Go at niyakap niya ang kanyang asawa, pinigilan siya. Ang antas ng lalaki ay lampas pa sa kanila, hindi nila siya pwedeng lapitan ng pamilya Go. Samantala, hindi rin nag-atubili ang pulis, hinuli nila si Chen Zoe at ipinasakay sa sasakyan ng pulis. Unti-unting nag-uwian ng mga tao, iniwan ng mga sirang bagay. Bumigay ang mga binti ni Ginang. Go at bumagsak siya sa lupa. Agad na tumakbo si G. Go upang saluhin siya. Naglaho ang liwanag sa paningin niya. Tuluyang nawalan siya ng malay. Sa isang madilim na silid ng pagtatanong, nakaupo ang isang lalaking nasa katamtamang edad sa harap ni Go Wanning. May hawak siyang piraso ng papel at binasa ang kanyang mga kasalanan, isa-isa. Sa bawat paratang, naramdaman ni Go Wanning ang lalong nakakasulasok na pagkakakilanlan. Bawat isa sa mga ito ay isang bagay na ginawa niya sa akin. Minsan niyang tinanong si Ginang. Go tungkol sa aking mga magulang sa pagsilang at ang kanilang reaksyon ay para bang takot, ayaw pag-usapan ito. Nang banggitin ng lalaki ang iniksyon sa pagtutuli ng buto na ibinigay niya kay Chen Zoe, at sa paggawa nito ay nawala ang karera sa pagmamaneho ng anak ni Ambassador Sia magpakailanman, sa wakas ay nalaman niya ng tiyak na ako ang anak ni Ambassador Sia. Tumakbo siya pataas, desperadong patunayan ito. Ngunit pinigilan siya ng mga opisyal sa likod niya. Banilinan siya ng malamig na tingin ng lalaki at ipinahayag ang kanyang parusa. Samantala, mas malala ang kalagayan ni Chen Zoe. Ipinakita ng investigasyon na sadyang niyang sinaktan ang mga tao ng higit sa isang beses. Bukod sa akin, may ilang iba pa na hindi niya nagustuhan at ginawa rin ng parehong bagay sa kanila. Puno ang kayamanan ng pamilya Chen para protektahan siya pero sa dami ng kanyang mga kasalanan at sa paglapit niya sa taong hindi niya dapat nilapitan, tuluyan na siyang iniwan.
Sa huli, nagbayad ang pamilyang Chen ng malaking halaga upang ayusin ang kaso sa mga biktima. Galit na galit ang pamilyang Chen. Lahat ng kanilang galit ay ibinato nila kay Chen Zhui mismo. Ganap nilang tinanggihan siya at iniwan siyang mag-isa. Sa huli, ang pamilya Go ang pumasok at muling tinanggap siya sa kanilang bahay. Noong una, tunay na naibigan ni Ginang Go si Chen Zhui. Inakala niyang mahinahon at magalang siya. Siya ang nakakapagpasaya sa maingat at mailap niyang anak na babae. Tuwing siya ay bumibisita, puno ng tawanan ng bahay. Ngayon na nalaman ni Ginang Go ang kanyang ginawa, hindi na siya makatingin sa kanya ng walang panliliit ng mukha. Ang itsura niya ay nagdudulot sa kanya ng sakit ng ulo. Sa huli, inilipat niya siya sa bahay sa tabi. Nagpadala siya ng ilang katulong para alagaan siya at pinaalala sa kanila basta buhayin lang siya, walang ibang mahalaga. Noong nakaraan, kinaiinggitan si Chen Zhui ng lahat at bigla siyang bumaba sa tingin ng lahat. Naging kontrabida siya na pinag-uusapan ng lahat at ang taong iwasan ng lahat. Nagngangalit siya, ayaw niyang tanggapin ito. Pero walang pakialam ang mga tagapag-alaga ni Ginang Go sa kanyang pagmamaktol. Sasabihin ko na lang kung ako sayo. Kung hindi dahil sa pagbubuntis ng batang babae, hindi ka papansinin ng pamilya Go. Inisip ni Chen Zhui ang bata, wala na siyang ibang maaasahan ngayon. Ang batang yun lang ang tanging pag-asa niya, kailangan niyang tiyakin ng mga anak si Go Wanning ng buong buo. Dahil dito, tumigil siya sa pakikipaglaban. Kinuha niya ang mangkok sa harap niya at tahimik na tinapos ang lugaw. Sa ibaba, dahil na-demote si Go Wanning at walang malinaw na petsa ng pagbabalik, bumagsak siya sa sahig, nakalaylay ng walang pakundangan ng mga paa sa magkabilang gilid, nakahandusay ang mga kamay sa kanyang mga gilid, ang liwanag sa kanyang mga mata ay nawala na, naging mapurol at walang buhay. Biglang pumasok ang isang katulong na may dalang malaking kahon. Inilapag niya ito sa harap ni Go Wanning. Miss, ibinalik ito ng sentro ng recycling. Sabi nila, itinapon ito ng batang master. Napakamahalaga ng mga bagay para itapon, kaya ibinalik nila ang lahat ng ganito. Sa salitang iyon, itinapon ito ng batang Panginoon. Biglang nawala ang pagkawalang sigla sa mga mata ni Go Wanning. Pagkatapos kong umalis, lahat ng nasa kwarto ko ay nilinis at itinapon, kabilang na ang mga larawan ng pamilya na minsan naming kinuhanan ng magkasama. Hinahanap niya sa bawat sulok ng bahay, ngunit wala siyang nakita, ni isang bakas man lang ng akin. Hinawakan ni Go Wanning ang kahon at hinayla ito papalapit sa kanya. Hina ay hindi matatag ang hawak. Matagal na siyang hindi nakagalaw ng maayos. Bumukas ang kahon at lahat ng nasa loob ay bumagsak sa sahig. Nang makita niya kung ano ang naroon, lumaki ang mga mata niya. Bawat isang bagay ay regalo na ibinigay niya sa akin. Ang maliit na oso, ibinigay niya ito sa akin noong unang araw ko sa bahay ng Go bilang isang regalo ng pagtanggap. Noong mga panahong iyon, sobrang natakot ako na hindi ako makatulog gabi-gabi. Kaya pumasok si Go Wanning sa kwarto ko, itinaas ang maliit na oso, at nagkwento siya sa akin ng mga kwento bago matulog. Sinabi niya sa akin na bahagi siya ng oso, na ito ang magpoprotekta sa akin sa kanyang lugar. Sa tabi nito, isang pares ng leather shoes, ang unang regalong ipinasa niya sa akin noong aking kaarawan. Pinabili niya ang mga ito ng espesyal mula sa ibang bansa sa pamamagitan ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang iba pang mga kahon ay mga regalong pang-kaarawan, isa bawat taon. Tuwing taon sa hating gabi ng aking kaarawan, sa oras na tumunog ang orasan ng alas 12, kukunin niya ang regalo na inihanda niya at iiwan ito sa labas ng aking pinto. Hindi siya nakaligtaan kahit isang taon hanggang sa taong naging 18 na ako nang madiskubre niya ang diary. Pagkatapos yun, hindi na muling dumating ang kahit isang regalo. Pinulot ni Go Wanning ang bawat bagay isa-isa at lalong naging hindi mapigilan ang hapdi sa kanyang mga mata. Lahat ng regalo ay maingat na iningatan, kung hindi dahil sa bahagyang pagkalawang sa mga gilid, maaaring akalaing bago pa ang mga ito. Nang inag ang kanyang mga kamay habang inabot niya ang mga ito at hinaplos isa-isa. Pagkatapos ay may isang bagay na pumasok sa kanyang paningin. Hinugot niya mula sa ilalim ng tambak at isang diary ang nakuha. Ito ay napalibutan, ganap na napalibutan, ng mga piraso ng tape. Agad niyang nalaman na ito ang diary na kanyang pinunit. Noong mga panahong iyon, ang batang palaging tumatawag sa kanya ng ate ay biglang nagsimulang gamitin ang buong pangalan niya. Akala niya ay dahil lang ito sa paglaki niya na nag-iisip na siya at hindi masyadong pinansin. Hanggang sa tahimik na nilapitan siya ni Chen Zhui at sinabi sa kanya ang lahat ng aking ipinagkatiwala sa kanya at sa wakas ay naintindihan niya. Matagal na akong mahal siya. Sa una, nagulat siya. Pagkatapos ay dumating ang takot, ibinahagi ko ang aking pinakamalalalim na saloobin kay Chen Zhui at hindi kailanman nakapagkip ng sekreto si Chen Zhui. Kung sakaling lumabas ito, hindi lang nito masisira ang ating relasyon. Buong pamilya Go ay tatamaan ng isang malupit na sugat kaya bago pa ito tuluyang lumabas, nagpasya siyang puksain ito bago pa ito lumaki. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa kwarto ko o kung paano napunta sa mga kamay niya ang punit-punit na diary. Nang bumalik siya sa sarili, nakita niya ang mukha ko na wasak at may luha na dumadaloy. Nang oras na iyon, nagpanik siya ng todo, pero nang naalala niya ang laman ng diary, naging galit na ang kanyang takot. Nakaturo siya sa akin at sinabi, mula nang dumating ka sa bahay na ito, nakikita lang kita bilang isang kapatid. Paano mo hinayaang maramdaman mo ito tungkol sa akin? Kung gusto mong manatili dito sa bahay, itatago mo ang mga damdaming ito. Kung hindi, kapag nalaman ito ng lahat, ikasisira nito ang buong pamilya. Nakapatong ang kamay niya sa sirang-sirang diary na teen ape. May isip niya ito. Matapos niyang isara ang pinto at umalis, siguro ay niyakap ko ng iyak hanggang sa wala na akong natira.
At nang matapos ang pag-iyak, dahan-dahan kong pinulot ang bawat punit na piraso at muling pinagtahi, napakaingat, napakasakit talaga. Puno ang mga pahina ng mga kulubot kung saan natuyo ang luha sa papel. Ang tinta ay nabura kung saan bumagsak ang mga luha. Marami sa mga salita ang hindi na maintindihan. At kahit na ang lalim ng damdamin, ang pagmamahal na minsang dala ko para sa kanya ay nananatili pa rin sa bawat pahina. Kaya't matagal na akong tumangging sumuko muli at muli, humihingi, umaasang makakahanap ng paraan pabalik sa kanya. Pero hindi niya maaaring sabihin ng oo. Ang pagtutol lang ni Ginoo at Ginanggo ay muling magpapasakit sa akin. Kaya't upang tuluyang putulin ang aking damdamin, nagpasya siyang magpanggap at humanap ng makakatulong sa kanyang palabas. Nang marinig ni Chen Jewi ang plano niya, agad siyang nag-alok. Tiningnan niya siya, pinapanood siyang magpanggap na mahina at sugatan at nakaramdam siya ng konting simpatiya. Nang maglaon, napagtanto niya na lahat ng iyon ay planado lang. Lahat ng sumunod ay naganap ayon sa kanyang plano. Mas naging malapit sila ni Chen Jewi at unti-unting nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Noong unang beses siyang nanatili buong magdamag para kay Chen Jewi, noong araw na inanunsyo nila ang kanilang kasal, hawak ang kanyang kamay at pagkatapos ang kasal, tuluyang nawala ang huling pagmamahal sa aking mga mata, iniwan ng lamig at distansya. Ang tanging natira pagkatapos sumuko ng puso ko sa kanya ay ang pakiramdam ng ginhawa noon. Sa wakas, nakalaya na siya. At ngayon, sa wakas ay naisip na niya ang kanyang sariling damdamin, ang pag-ibig na dumating ng napakahuli, wala nang iba kundi sakit. Ang kalungkutan ay kumalat sa bawat sulok ng kwarto. Hinawakan niya ang tala-arawan at umiyak hanggang sa hindi na niya kaya, diretso sa paliparang ginseng. 6 na buwan nang lumipas, muli kong nilakad ang lupaing ito. Nang umalis ako papuntang bansa sigurado akong hindi na ako babalik. Pero nandito na ako, kalahating taon lang ang lumipas. Sa pagkakataong ito, pumunta ako bilang kapalit ng aking ina upang dumalo sa kaarawan ng kanyang mentor. Hindi siya nakauwi dahil sa mga obligasyong trabaho, kaya ipinadala niya ako sa halip upang matiyak na magiging ligtas ako. Inayos din niya ang pagpunta ng pinsan ko, nagbago siya upang samahan ako kahit kalahating taon lang ang lumipas. At kahit na nakatayo dito, pakiramdam ko ay parang isang buong buhay na ang lumipas. Nagbago siya sa tabi ko, hindi niya mapigil ang humanga sa lahat. Lumaki siya sa bansa Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakarating siya dito. Bago kami umalis, tumawag ang nanay ko sa isa pang matandang kaibigan sa bahay at hiningi nilang alagaan kami. Kaya nang lumabas kami sa paliparan, hindi kami pumunta sa hotel. Diretsyong dinala kami sa bahay ng pamilyang Guo. Nakatira ang pamilyang Guo sa timog ng Chengdu, napapalibutan ng mga kilalang pamilya sa lungsod. Malapit sa estate ng Guo, ang bahay ng mentor ng nanay ko ay ang lugar kung saan minsan ako nanirahan. Nagulat ako sa mga pamilyar na kalye. Mas madalas kong nilakad ang daang ito kaysa sa kayang bilangin. Noong ako'y 6 na taong gulang, sa araw na dinala ako ng pamilya Jiu pauwi sa unang pagkakataon, ito ang daang pinili namin. Nang ako ay 15 na, at masyadong huli na ang training, dumaan si Go Wanning upang samahan akong umuwi sa daang ito. Noong araw ng kasal ni Go Wanning, nakatayo ako at pinanood ang kanyang kasal na sasakyan na paalis sa parehong daan. At sa wakas, dinala ko ang aking malite sa daang ito papunta sa paliparan. Nawala sa mga alaala, biglang may kamay na kumaway sa harap ng aking mukha. Tumigil ako sa pag-iisip at bumalik sa kasalukuyan. Hoy, nawala ka sa sarili mo, sabi niya nang may pag-aalala. Wala. Sabi ko, walang anuman. Dumiretso ng maayos ang sasakyan sa bakuran ng pamilya Guo. Paglabas namin, lumapit si Mrs. Guo upang salubungin kami ng mainit. Agad naming kinuha ang mga regalo na aming inihanda at ipinasa sa mga tauhan ng bahay. Pagkatapos ng ilang magagandang salita, pinangunahan kami ni Ginang. Guo sa kwarto na inihanda niya para sa amin. Parehong nasa ibaba ang mga silid, binuksan ang salamin na pinto at lumitaw ang bakuran sa likod. Pagkatapos naming mag-ayos, umupo kami kasama si Mrs. Guo at nag-usap sandali. Pagkatapos ay kinuha namin ang aming regalo at naglakad papunta sa bahay ng pamilya Feng upang magpasalamat sa guro ng aking ina. Bago kami umalis, sinabi namin kay Ginang. Guo na huwag maghanda ng hapunan para sa amin. Ngumiti siya, pinaalalahanan kaming mag-ingat at pinanood kaming umalis. Hindi kalayuan ang bahay ng Guo sa bahay ng Feng, ngunit hindi mapakali si Jie Cheng kahit sandali. Patuloy niya akong pinagsasabihan na magkwento sa kanya tungkol sa Chengdu. Nakatira ako roon ng 15 taon pero ang buhay ko ay puro sa pagitan ng racing team at ng pamilya ng Jiho. Halos hindi na ako nakalabas ng bahay maliban sa pagpunta sa dambana sa bundok nang malaman ni Go Wanning kung ano ang nararamdaman ko. Nang marinig ni Jie Cheng na may templo na pwedeng bisitahin, agad siyang humawak sa akin at nakiusap na dalhin siya minsan. Dati sa bansa mahigpit siyang binabantayan ng kanyang ina. Pero dito, para siyang batang pinalaya, tumatakbo sa iba't ibang direksyon. Hindi ko na matiis ang pangungulit niya at pumayag na ako. Pagkatapos ng handaan ni Lolo Feng, dadalhin kita. Sa wakas ay pinakawala ni Jie Cheng ang aking braso, kontento na. Nang dumating kami sa bahay ng pamilya Feng, abala na ang mga tauhan sa paghahanda para sa handaan ng kaarawan. Nakita kami ng mga tagapag-alaga at agad na nilapitan kami para salubungin papasok. Sa sala, agad kong nakita si matandang Ginoo Feng na nakaupo sa sofa. Inilapag ko ang aming regalo sa mesa at magalang na bumaba ng ulo. Grandmaster Feng, sa ngalan ng aking mga magulang, ninanais naming maging kasing lawak ng langit at kasing tagal ng araw na sumikat. Ako at si Jie Cheng ay nananabik din sa lakas ng isang punong 1,000 taon, matatag sa bawat panahon.
Ang daloy ng mga pagbati ay nagtawa kay matandang Ginoo Feng ng taos puso. Hinawakan niya ang mga armrest ng mga upuan sa kanyang tabi at pinilit kaming umupo kasama niya. Kumusta na ang iyong mga magulang ngayon? Mabuti naman sila, salamat. Pasensya na at hindi sila makadalo. Abala sa trabaho sila. Huwag nang mag-sorry, ang mahalaga ay ang iniisip. So, dalhin mo sila at ipakita mo sa kanila ang paligid. Bumalik ka mamayang gabi para sa hapunan. Dapat nag-enjoy ang mga kabataan, hindi nakaupo lang kasama ang isang matandang halos hindi na makasabay. Nag-usap pa kami ng kaunti bago magpaalam, pagkatapos ay sumunod kay Fengzo palabas. Nagkakwentuhan kaming tatlo ng madali buong daan. Minsan, napaatras si Fengzo at tinapak ang kamay sa kanilang noo. Halos nakalimutan ko na. 2 linggo na ang nakalipas, nagpa-reserve ako sa isang racing club, naisip ang subukan ito para sa kasiyahan. Naalala ko, dati kang nagmamaneho, Xing Chen. Gusto mong sumama at tingnan ito kasama ko, kung hindi maganda, maghahanap na lang ako ng iba. Parehong tumigil si Jie Cheng at ako sa mga salitang iyon. Anong nangyayari? Tinanong ni Fengzo, nakatingin sa pagitan namin. Sagot ni Jie Cheng para sa akin. Malamang hindi namin kayanin. Ang kapatid ko, dahil sa personal na dahilan, ay ayaw na niyang pumunta malapit sa isang racing circuit. Ayos lang iyon. Hindi na kami pupunta, sabi ni Fengzo agad. Kayo ang mga bisita ko. Nais kong masiyahan kayo sa bawat sandali ng pagbisita na ito. Hiniling ni Fengzo sa Katie wala na kanselahin ang reservation, sa kanya kami dinala sa park sa kabilang banda. Sa racing team, pinangangasiwaan ni Chen Ziwei ang pagsasanay sa simulator. Mula nang lumabas ang katotohanan tungkol sa kanyang ginawa, nakaranas ang koponan ng mga epekto nito kasama siya. Isa-isa, naglipatan ang mga miyembro sa ibang mga club. Dahil nasira na ang reputasyon, unti-unting nawawala ang mga mayamang sponsor na gustong makisali. Sa huli, tinawagan ni Coach Meng ang lahat ng pabor na meron siya para makahikayat ng mga posibleng mamumuhunan. Sa gitna ng masiglang pagsasanay, pumasok si Coach Meng na may madilim na ekspresyon. Pumalakpak siya, mag-uwi na kayo, umuwi na kayong lahat. Sa kanyang biglaang pag-elit, nagpalitan ng lahat ng naguguluhang tingin. Kahit si Chen Ziwei ay tumayo mula sa kanyang upuan at dahan-daang lumapit. Anong nangyari ngayon? Paano ko malalaman? Biglang naputol si Coach Meng. May isang tao na galing sa pamilya Feng. Sabi nila hindi na sila darating at ibinabawi na nila ang puhunan. Parang kidlat na tumama sa langis ang mga salitang iyon sa silid. Lahat ay nagreaksyon ng sabay-sabay. May ilan na umiiyak. Nasa suporta nila ang pondo para magpatuloy sa pagsasanay at kompetisyon. Habang dumarami ang mga reklamo, lalong pumaputi ang mukha ni Chen Ziwei bawat segundo. Pinisil niya ang kuko niya sa palad at nagtanong, bakit? Hindi ko alam, sagot ni Coach Meng. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas doon. Ang hapon na araw ay naglalagablab, sinisindihan ang kanyang mga mata, wala siyang nararamdaman. Naglakad siyang pauwi na parang isang walang laman na tao. Halos siyang nadiretso kay Go Wanning na papalabas na. Saan ka pupunta? Sabi niya ng automatiko. Hindi na sa iyo ang usapan. Hindi man lang siya tumingin sa kanya. Papunta na siya sa pintuan, katatapos lang tumanggap ni Ginang. Gunang imbitasyon mula sa pamilya Feng para dumalo sa birthday banquet ni Lolo Feng. Hindi talaga niya lugar yon, pero narinig niya si Mrs. Go na binabanggit habang hawak ang imbitasyon na sasama rin daw ang anak ni Ambassador Sia. Pagkatapos ng lahat ng nangyari noong araw, alam na ng lahat na ako ang anak ni Ambassador Sia, at naisip niya na maaari na niyang muling makita ko. Isinalang-alang ko ang pag-iingat at nagtungo sa bahay ng pamilya Feng, umaasang makita ko. Anong ibig mong sabihin na wala kang pakialam? Ako ang iyong asawa, tawag ni Chen Ziwei sa kanya. Pinilit niya, hindi pa kami nagparehistro. Hindi pa nga tapos ang kasal, hindi ka husband ko. Hindi na siya muling tumingin sa kanya, diretsong siyang umalis. Habang pinapanood siya, niimbyakan ni Chen Ziwei ang kanyang mga ngipin at tahimik na sumunod. Alam na alam niya kung sino ang mabilis niyang pupuntahan. Matagal nang pinasaya ni Feng Ziyu sina Xia Jiacheng at ako bago kami tuluyang umuwi, kontento. Ngunit sa sandaling narating namin ng gate, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Mula nang tuluyan kong bitawan si Go Wanning, hindi ko na kailanman gustong makita pa siya muli. Ang instinct ko ay pumili ng ibang daan, ngunit agad akong napansin ni Go Wanning sa kanyang matalim na mata. Lin Chen, tawag niya. Huminga ako ng tahimik. Siyempre, tumingin ako sa kanya, walang emosyon ang mukha ko. Ang instinct ni Go Wanning ay abutin ako, ngunit pinigil siya ng 2 lalaking nakatayo sa harap ko bago pa man niya sabihin sa kanila na lumayo sa daan niya ng walang pag-aatubili. Ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang kinalalagyan ngayon para doon. At isa sa mga lalaking iyon ay apo mismo ni Lolo Feng. Hindi niya kayang lumampas sa kanya. Anong gusto mo sa kapatid ko? Nakarinig na si Xia Jiacheng ng sobra tungkol sa ginawa ni Go Wanning sa akin bago kami umuwi. Paulit-ulit siyang pinayuhan ng nanay ko na mag-ingat sa pamilya Go, lalo na kina Go Wanning at Chen Ziwei. Nabigla ang tanong si Go Wanning. Pumikit siya at nagsimula magsalita. Anong sasabihin niya na napagtanto lang niya ang kanyang nararamdaman pagkatapos akong mawala at ngayon ay gustong ibalik ako, habang kay Chen Ziwei, kaya niya siyang pakawalan. Hindi naman nila kailanman nairehistro ang kasal. Umubo siya at tumitig sa akin na parang hindi pa kami nagkita ng halos kalahating taon. Mas maganda ako kaysa kailanman sa sambahayan ng Go. Ang mga mata na palaging nagdadala ng tahimik na dilim. Ngayon ay puno na sila ng liwanag. Lin Chen, alam kong mali ako. Hindi ko dapat ikaw minamaltrato ng ganito. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na wala akong nararamdaman para sa'yo.
Pero nang ikaw ay umalis, sa wakas na intindihan ko na ikaw ang tunay kong minamahal. Si Chen Ziwei ay walang iba kundi isang kasangkapan na ginamit ko para itulak ka palayo kaya sana, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Parang isang asawa na nagdusa ng maraming taon na nagdulot ng sakit at kamakailan lang napagtanto ito. Nakiusap sa kanyang asawa na patawarin siya. Sayang, hindi ako ganoong asawa. Pinakinggan ko ang bawat salita at walang naramdaman kundi mapait na iron iya. Pero sinabi mo ba na ako ay tanging iyong kapatid lamang? Sabi mo wala akong karapatang maramdaman ang nararamdaman ko. Kung sakaling lumabas ito, ikasisira nito ang pangalan ng pamilya ko. Ginamit mo si Chen Ziwei bilang kasangkapan para paalisin ako at gumana ito ng eksakto ayon sa gusto mo. Ikaw ang lumikha nito lahat at ngayon ikaw pa ang humihingi na ibalik ito. Sabihin mo, Go Wanning, talaga bang ganito gumagana ang mundo? Bawat salita ay parang suntok. Bahagyang nanginginig ang mga daliri ni Go Wanning. Noong panahong iyon, ang gusto lang niya ay tapusin ang aking damdamin sa lalong madaling panahon kaya sinabi niya ang kahit ano pa man ang kapalit nito. Akala ko nakalampas na ako sa lahat ng iyon. Pero nang muling tumayo sa harap ni Go Wanning at marinig ang mga alingaw ng lahat ng sinabi at ginawa niya, lahat iyon ay biglang bumalik mula sa kung saan ko ito inilibing. Hinihiling mo pa sa akin ng isa pang pagkakataon, Go Wanning. Pero bakit hindi mo ako binigyan? Nang pumasok ang kotse sa bangin na iyon, nang nanlilimos ako sa iyo, umiiyak, humihingi na bigyan mo ako ng iniksyon para maibalik ang buto para mapanatili ko ang aking mga binti. Bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataong iyon? Bakit hindi mo man lang ako binigyan ng kahit kaunting pag-asa nang lumabas ang huling salita ko? Halos hindi ko na kayang panindigan ang lahat. Hindi mapigilan ang luha. Puno ng galit at dalamhati ang aking mga mata na hindi kailanman tuluyang gumaling. 15 taon na. Kilala na niya ako ng 15 taon. Alam niya kung gaano kahalaga sa akin ang mga binti na iyon. Parang buhay mismo ang nakataya. At kahit na sinabi niya sa doktor na ibigay ang iniksyon kay Chen Ziwei na hindi naman niya kailangan, nagkaroon ako ng bangungot ng ilang linggo, gabi-gabi. Si Zai Jiacheng ay nakinig sa lahat ng matagal ko nang tinatago at niyayakap ako upang mapanatili akong matatag, puno ng sakit para sa akin ang mukha niya. Tumanggi ako at nagpatuloy. Go Wanning, matagal na akong nakapag-isip mula nang makarating ako sa bansang A. Tama ka na bata pa ako noon. Buo ang puso ko na makasama ka, hindi ko inisip kung ano ang ibig sabihin yun. Naiintindihan ko kung inis ka sa akin, pero ang ginawa ko lang ay mahalin ka ng lihim. Iyon lang. Kaya bakit? Bakit kailangan mong alisin ang kakayahan kong magkarera magpakailan pa man? Sabi mo sa akin na aalagaan mo ako. Talaga bang naniwala ka noong sinabi mo yon? Sinusubukan ni Go Wanning na panatilihing matatag ang kanyang paghinga, ngunit para siyang isang tibak na dumuduro ng walang awa sa kanya. Wala siyang masabi. Noong panahong iyon, hindi pa niya naiintindihan ang sarili niyang damdamin. Ang gusto lang niya ay mapaliyas ako kaya sinasabi niya ang kahit ano na makakatulong doon. At malapit na siyang ikasal kay Chen Ziwei. Hindi pa niya nakikita kung sino talaga siya. Sinabi niya sa sarili na kahit hindi ako pwedeng magtrabaho sa labas ng bahay, may paraan naman siya para masuportahan ako. Hindi ito magiging problema, at tiyak na hindi magagalit si Chen Ziwei. Nagbago na ang lahat ngayon, hindi na niya magawang sabihin pa yon. Tumingin ako sa kabilang direksyon. May isang tao na nakatago sa likod niya na gustong manatiling hindi mapapansin. Clear at Ziwei, ang taong tunay na responsable sa nangyari sa mga binti ko. Ngumiti ako ng malamig. Anong itinatago mo dyan? Tumawag ako. Lumiko si Go Wanning at naging matigas ang mukha niya. Sinundan ni Chen Ziwei siyang umuwi. Matagal nang nag-iinit ang ulo ni Chen Ziwei sa lahat ng kanyang naririnig. Ngayon ay pinapansin pa siya ng ganito. Inalis niya ang lahat ng pag-iwas at naglakad ng diretso. Hinawakan niya ang braso ni Go Wanning. Kumalas siya bago pa man niya ito mahawakan. Ngumisi siya ng mahigpit at tinitigan ako ng mabagal. Tumigil ang tingin niya sa mga binti ko. Alam mo, sabi niya halos walang pake, malapit na sana ang club namin na makuha ang investment mula sa pamilya Feng. Lahat ay nagsasanay ng husto. Pagkatapos pumasok si Coach Meng at sinabi na nabigo ito, lumalabas na hindi ka na makapagkarera. Hindi mo matanggap na maganda ang takbo ng club. Kaya pinilit ng pamilya Feng si Lin Chen na umalis, nananatiling makasarili tulad ng dati. Isara mo ang bibig mo, sabi ni Feng Ziyo ng malamig. Magaling ka palang pinalaki ng pamilya Go. Naiintindihan ko. Anong sinasabi mo? Hindi man lang nag-isip si Go Wanning. Pinagsampal niya siya. Ang lakas nito ay nagtulak kay Chen Ziwei pababa. Namumula ang kanyang mga pisngi. Kung hindi ka makapagsalita ng hindi nakakasakit, huwag na lang magsalita. Walang mag-iisip ng mas mababa sa iyo kung manahimik ka. Dali-dali akong umaksyon papunta sa akin si Go Wanning nang hawakan siya ni Chen Ziwei at itinulak pababa sa lupa. Ako ang iyong asawa, Wanning. Paano mo magagawang subukang bawiin ang iba sa harap ko mismo? Si Go Wanning ay bumagsak ng matindi. Ang dugo ay kumalat sa ilalim niya mula sa kanyang tiyan. Nang makita niya yon, naalala ni Chen Ziwei na siya ay buntis. Agad siyang tumawag ng ambulansya at dinala siya sa ospital. Dumating si Mrs. Gu sa ospital nang marinig niya ang balita. Hinahampas niya si Chen Ziwei ng malakas sa mukha, wala ng kontrol. Sinabi niya ang mga bagay na hindi pa niya kailanman nasabi sa buong buhay niya. Anong ginagawa mo dyan sa labas na nakikisawsaw sa ganitong gulo? Nasa bahay lang si Ginang Chen na inaalagaan ang sarili niya mga gawain nang biglang pumasok ang Katie Wala para sabihin sa kanya na dinala si Go Wanning sa ospital. Natatakot na may nangyari kay Go Wanning at sa kanyang apo, agad siyang tumakbo papunta roon.
Pero sa pinto ng ospital, nakasalubong niya ang isa sa mga kawani ng pamilya Feng. At iyon ang paraan para malaman niya kung anong hanggal na ginawa ni Chen Zhui. Hindi na ako ang ampon ng pamilyang Go. Ako ay anak ng isang ambasador. Bumagsak ang katayuan ng pamilyang Go. Wala silang karapatang manakit ng sinuman. At nang sabihin ni Chen Zhui ang kanyang sinabi, nakatayo mismo roon ang apo ni Lolo Feng. Yung lalaking pamaron para kunin si Go Wanning nung nakaraan ay tiyuhin ni Feng Ziyu. Nang masiguro niyang walang nangyari sa akin, itinaas ni Ginang Go ang kamay niya at pinagsasampal si Go Wanning. Alam mo ba kung ano ang posisyon mo ngayon? Alam mo ba kung ano ang posisyon ni Lin Chen? At nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na hanapin siya pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa kanya, Go Wanning, talaga bang iniisip mong papatawarin ka niya? Mama, alam ko ang ginagawa ko. Ikaw ang magiging dahilan ng aking kamatayan. Ang mga salita ng kanyang anak na babae ay walang dulot na ginhawa kay Ginang Go. Tanging pinalakas lang nito ang pagkakapit niya ng kamay sa kanyang dibdib. Walang ibang salita, umikot si Ginang Go at nagmamadaling umalis. Bitawan ang mga damdaming ito na walang lugar dito. Nawala na ang bata at wala nang susunod pang pagkakataon. Para kay Go Wanning, isang ginhawa ang pagkawala ng pagbubuntis. Ngayon ay malaya na siya. Walang pasanin, walang tali na pumipigil sa kanya. Laya na makaalis pagkatapos ko. Tiningnan ni Chen Zhui ang mukha niya, nakagat ang ngipin. Sa araw ng handaan sa kaarawan ni Lolo Feng, punong-puno ng mga bisita ang ari-arian mula sa iba't ibang direksyon. Matapos naming ang mga regalo sa kaarawan, lumihis kami ni Sia Jiaking at tahimik na pinag-usapan ang aming plano na pumunta sa dambana sa bundok. Nagiging malamig doon sa taas ng bundok, siguraduhing magsuot ka ng makapal na damit. Sabi ko sa kanya at ang dambana ay nagsisilbi ng vegetarian na pagkain, kaya magdala ka na lang ng tubig at merienda. Biglang may anino na bumalat sa amin. Tumingin si Shea Jiaking, nakatayo si Go Wanning sa harap namin. Anong gusto mo? Pupunta ka ba sa dambana sa bundok sa labas ng syudad? Tanong ni Go Wanning. Hindi ko alam na hilig mo ang makinig sa usapan. Sinabi ko na hindi na ako naghintay pa ng sagot. Kinuha ko si Shea Jiaking sa braso at lumiko para maglakad sa kabilang direksyon. Lumipat si Go Wanning na sundan siya, ngunit may iba pang naghahanap sa kanya para sa natitirang bahagi ng handaan. Hindi na siya nakahanap ng pagkakataon na makipag-usap sa akin sa labas ng lungsod sa bundok na dambana. Unti-unting lumiwanag ang langit, masikip na ang hamog, mabigat na puting masa nito na umaakyat at umiikot sa batong daan na parang isang buhay na nilalang. Sina Shea Jiaking at ako ay dahan-daang naglakad sa daang batong, isang hakbang sa bawat pagkakataon, papunta sa templo sa tuktok. Mula sa hindi kalayuan ay narinig ang mababang bulong ng pag-awit ng Budista at ang malalim na malayong tunog ng kampana. Ang mga bato sa hagdang sa ilalim ng aming mga paa ay makapal na may moss. Dumaan ang isang hangin at ang mga dahon ay bumagsak na nagsisigawan habang humuhupa. Ang mga kampana na gawa sa tanso na nakasabit sa bubong ay nanginig at mahinang tumunog. Huminga ako ng malalim at umupo sa isang batong upuan sa sulok. Pinanood ko si Shea Jiaking na nag-iikot na parang batang hindi pa nakakita nito, tinitingnan ng lahat, naglilibot sa paligid. Dapat ay isang mapayapang sandali iyon, ngunit dumating si Go Wanning at winasak ito. Hindi siya titigil hanggang hindi niya ako naiiwan. Iyon ang unang pumasok sa isip ko nang makita ko siyang papalapit sa akin. Lin Chen, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Ang instinct ko ay tumanggi, pero naisip ko ang pagbabalik sa bansa ay paano kung sundan niya ako doon at ipagpatuloy ito? Mas mabuting ayusin na natin ito ngayon, minsan at magpakailan pa man. Kaya imbes na tumayo, bumalik ako sa upuan ko. Sige. Ano ang gusto mong pag-usapan? Isang sandaling ginhawa ang pumasok sa mga mata ni Go Wanning. Lumipat siya para umupo sa tabi ko, ngunit tumayo ako at naglakad palayo. Huminto ako sa ilalim ng isang malaking puno ng mga pangarap, tumingin sa kanya habang siya ay lumalapit. Hindi ako magtatagal. Sabihin mo na ang nais mong sabihin. Huminga ng malalim si Go Wanning at inilabas ang lahat ng salitang matagal niyang pinipigil sa loob ng 6 na buwan. Sabi niya hindi siya nagkaroon ng tunay na damdamin kay Chen Zhui. Ang makasama siya, gampanan ng papel, lahat iyon ay para mapaliyas ako. Sabi niya, hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Chen Zhui para saktan ako, kaya niya nagawa ang desisyon na iyon sa sandaling iyon. Siya ang kasintahan niya noon, sa huli. Sabi niya, nagkaroon lang sila ng seremonya, hindi kailanman nagparehistro. Isang aksidente ang pagbubuntis. Si Ginang Go ang nais na ituloy niya ito. Ngayon na siya ay nakunan, pinapalayas niya si Chen Zhui. Ang conclusion ng lahat ay isang bagay lang. Gusto niya akong bumalik na maibalik namin ang dati. Tiningnan ko siya, totoong tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, pareho pa rin ang itsura niya tulad ng dati. At kahit paano, pakiramdam ko siya ay isang estranghero sa akin. Go Wanning, sabi ko, kahit ano pa ang mga dahilan mo para makasama si Chen Zhui, nasaktan mo ako, taos puso, malalim na nasaktan. Hindi niya kailanman magagawa ang mga ito ng mag-isa. Buong tapang siyang pinatibay mo. Ikaw ang unang umatras sa akin, nagsara sa akin, nasaktan ako. Sumunod lang siya sa yapak mo. Sa totoo lang, karapat-dapat kayo sa isa't isa. Nawala ang kulay sa mukha ni Go Wanning. Hindi niya inaasahang sasabihin ko yon. Pero wala siyang pakialam kay Chen Zhui, hindi talaga. Lalo na pagkatapos malaman ng katotohanan tungkol sa kung sino talaga siya. Lahat tungkol sa kanya ay nagsusuka na sa kanya ngayon. Hindi ako nakatingin sa kanya. Nagpatuloy lang ako. Ikaw ang nagpilit na alisin ako. Ikaw ang nagpasimula na bitawan ko muna. Oo, mahal na mahal kita.
Talagang mahal na mahal. Dahil ikaw ang unang taong naging mabuti sa akin pagkatapos kong pumasok sa sambahayan ng Go. Ikaw ang pumuno sa halos buong kabataan ko. Siyempre, nahulog ako sa'yo. Pero nang itinulak mo ako palayo, nakita ko ang buong mundo, at natutunan ko na hindi kita kailangan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo at ni Chen Zhui, isang salitang magsimula muli ang dapat magtanggal ng lahat at bumalik tayo sa dati, hindi ganoon ang paraan. Hindi na muling tatakbo ang mga paa ko dahil sa ginawa mo, hanggang sa masaktan sila, hindi kita mapapatawad. Go Wanning, makasarili ka. Ipinapakita mo ang lahat na parang iniisip mo ang iba, pero laging bumabalik ito sa kung ano ang gusto mo. Ginamit mo si Chen Zhui para itulak ako palayo at gawing totoo. Ngayon, para maibalik mo ako, sinasabi mong hindi mo siya kailanman minahal sa mundo mo. Pareho lang kaming mga kasangkapan. Minsan mong sinabi sa akin na palagi akong mauuna at hindi mo ako sasaktan. Go Wanning, ikaw ang unang lumabag sa pangakong iyon. Kaya anong karapatan mong hilingin sa akin na bumalik at magpatawad sa'yo, isang katotohanan pagkatapos ng isa? Dahan-dahang ipinikit ni Go Wanning ang kanyang mga mata. Ano man ang nais niyang sabihin, hindi lumalabas ang mga salita. Ang pait ay kumalat sa buong lalamunan niya hanggang sa likod nito. Bumalik ang kanyang isipan, pabalik sa isang gabing sobra siyang natakot matulog. At sa dulo ng kwento, inilagay niya ang maliit na oso sa unan ko sa tabi ko habang nakaupo sa gilid ng kama ko at nagkukwento ng isang kwento bago matulog. At sinabi niya ng tahimik na may katiyakan, lagi akong magiging katulad nitong oso na ito na laging nagbabantay sa'yo. Hinding-hindi kita sasaktan. Palagi kang magiging una kong pagpipilian. Sinasabi mo lang iyon para mapalakas ang loob ko, hindi ako. Magpirma tayo gamit ang pinky. Kung sakaling saktan mo talaga ako, hindi na kita muling kakausapin. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Dumadaloy ng tahimik ang mga luha sa kanyang mukha. Tumingin si Go Wanning sa akin nang nakabukas ang mga mata. Ngunit nakaturn na ako at naglalakad pababa ng bundok. Hindi na ako tumingin pabalik. Lin Chen, tinawag ako ni Go Wanning habang nilalakad ko. Sandali lang bumagal ang hakbang ko pero hindi ako humarap. Talaga bang walang pag-asa para sa atin kahit isang beses lang? Nagpatuloy ako sa paglakad nang hindi tumitingin pabalik hanggang sa tuluyang nawala na ako sa paningin niya. Sa wakas, niyakap ni Go Wanning ang kanyang mukha at umiiyak. Wanning, tinawag siya ni Chen Zhiwei. Pero wala nang galit sa kanyang mga mata ngayon. Wala nang pagtutol, tanging malalim na pagod at kalungkutan ang nararamdaman niya. Matagal na siyang nagsusunog ng kilay para umakyat sa posisyon ni Go Wanning, ginagawa ang lahat ng kasuklam-suklam na bagay sa daan. At sa paggawa nito, nawala ang taong tunay na nagmalasakit sa kanya noong huli siyang naging pinal na anak na lalaki na kinaiinggitan ng lahat. Nalaman niya na ang babaeng akala niyang mahal niya ay may iba palang nakatira sa puso niya mula pa noon. Punong-puno ng pagkalito at kawalan ng magawa ang kanyang mga mata, lalo na ngayon, matapos marinig ang lahat ng nangyari sa pagitan namin. Sa wakas ay naging malinaw ito sa kanya, walang sino man ang mahal ni Go Wanning. Ang tanging inaalala niya ay ang sarili niya lamang, at lahat ng kanyang inilaan sa nakaraang 4 na taon ay naging abo at napalipad sa hangin. Alam niyang kung may katinoan siya, aalis na siya mula kay Go Wanning at sa pamilya Go ngayon, ngunit tinanggihan siya ng pamilya Chen. Ayaw makipag-ugnayan ni na Ginoo at Ginang Go sa kanya. Ang tanging magagawa niya ay pigilin ang babae sa harap niya kaya nilunok niya ang kanyang dalamhati at tiningnan si Go Wanning nang may desperadong pag-asa sa mata. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Wanning, nandito pa rin ako. Pwede ba nating subukan na magsama at bumuo ng buhay? Pero ginawa ni Go Wanning ang eksaktong ginawa ko. Hindi man lang siya tiningnan at naglakad palayo. Nawasak ang huling hibla ng pag-asa sa loob niya. Alam niyang tapos na. Nakatayo ako sa paliparan, naghihintay. Sa wakas, dumating si Xia Jiequan na nagmamadali. Nasaan ka? Bakit ang tagal mo? Kakagaling ko lang sa ospital. Hindi ka maniniwala. Anong nangyari? Chen Zhui. Ang pag-ibig ay naging galit, itinulak si Go Wanning pababa sa daan ng bundok. Maraming bali, huli na ang pagtulong. Kailangan nilang putulin ng parehong binti. Para kay Chen Zhui, nawala ang balanse niya nang itulak niya ito, bumagsak siya, at nawala rin ang mga binti niya. Nabigla si Ginoo at Ginang nang marinig nila. Sinabi ni Ginoo sa alalay na kapag nakalabas na ang dalawa mula sa ospital, itatapon sila sa bahay at iwanan sa kanilang sariling kapalaran. Maliban na lang at hindi na sila nakalabas ng ospital. Nagsimula na naman silang magkantutan. Doon sila bumaba ng sabay sa isang hagdang at tuluyang naging nasa estado ng walang malay na pangmatagalon. Pareho silang dalawa. Ikaw ba ay masaya na niyan? Sabi ni Xia Jiequan habang tinitingnan ako, wala itong kinalaman sa akin, sabi ko. Malapit nang lumipad ang eroplano. Matutulog na ako, hindi ako naghintay ng buwan. Pumikit ako, pinutol ng eroplano ang kalangitan at nawala sa ulap.